Kabanata 991-1000. Lahat sila ay naghihintay ng pagkakataon. Kapag ang kakayahan ng espiritu ay pumutok, oras na upang magpasya kung ang tagumpay o pagkatalo. Ito ay napakalakas, ang mga kasanayan ng ikatlong batalyon na commander ay napakahusay, ang kabilang partido ay maaaring hawakan ito. Nakikita mo ba ito? Siya ay umaasenso. Si Zong ay maaaring magpalit ng direksyon ng maraming beses. Ang pagyanig sa magkabilang panig ngayon ay kahanga-hanga. Kung ako ay maaprubahan ng pangatlong batalyon. Sino ba ang kalaban? Tiyak na hindi natin ito. Sa sandaling ito, wala sa mga mech combatant ang gumagamit ng baril. At saka, walang kasing level ang 3rd Battalion Commander. Atin ang santukan ng 3rd Battalion Commander. Jag Group ang una. Kahit na gusto ng isang battalion commander na makabawi sa kanya, kailangan niyang talunin siya sa brute force. Sino ang ibig mong sabihin ng brute force? Dumating ang hindi nasisiyahang boses ni Jiang Wuyo. Inilabas ng sundalo ang kanyang dila at ngumiti, "Hello, sir." Nakatingin na si Jiang Wuyo sa malaking screen sa oras na ito, na may hitsura ng curiosity. Kanina pa siya dumating, pinapanood ang dalawang mecha na naglalaban sa screen na ito, sa mga oras na ito ay nangangati lang siya. Ang antas ng kasanayang ito ng santukan ay tiyak na masasabing nasa pinakamataas na antas. Sa simula, ang mecha na may mga baril ay malinaw pa rin sa hangin, at ang mga aksyon ay tila medyo kalaw-angin at maalog, ngunit ang kanyang malakas na kakayahang kontrolin ang mga mecha ay napakahusay, at madalas siyang gumamit ng ilang mga aksyon na hindi magagamit ng mga normal na mecha. Iwasan ang pag-atake ng ikatlong battalion commander. Ngunit habang tumatagal ang oras ng pakikipaglaban, ang mga aksyong labanan ng mecha na ito na nakabatay sa baril ay nagsimulang maging mas mabilis, at ito ay naging mas at mas makatwiran. Ang dalawang panig pagkatapos ay naging pantay-pantay. Pabilis ng pabilis ang sibat, taglay ang diwa ng walang patid na pagsulong, ilang beses itong dapat iligtas sa pamamagitan ng pag-atake sa kalaban para maibsan ang krisis na kanyang kinakaharap. Masyadong mabilis ang pag-unlad na ito, tama ba? O kaya naman, ang gunman ay nagpapanggap na baboy at kumakain ng tigre. Tama ang dating kawal. Kung babaguhin niya ang sarili niya at gusto niyang talunin ang 2 taong ito, talagang kailangan niyang gumamit ng brute force. Tungkol sa mga kasanayan sa pakikipaglaban, si Jiang Wuyo ay talagang hindi ganoon kagaling. Ang nagpapalakas sa kanya ay ang kanyang martial spirit. Boom, boom, boom. 3 beses na nakikipaglaban ng mga espada at baril ng walang ingat. Ang mecha ng ikatlong battalion commander ay biglang umatras, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay natalo sa walang ingat na laban na ito. Isang layer ng liwanag ng apoy din ang sumabog mula sa mecha, na naging dahilan upang magmukhang pula ang mecha ng ikatlong battalion commander. Muling ibinayo ang malaking espada, sa pagkakataong ito, sunod-sunod na espada ang bumaril, at dumiretso sa kalaban para pugutan ng ulo. Mukhang dahado ang pangatlong battalion commander, kung hindi, imposibleng gumawa ng inisyatiba sa pag-atake. May sumigaw agad. Ang mecha ni Tang Wulan ay hindi piniling lumaban ng husto, ngunit niyugyug ang kanyang katawan, na nagpakita ng isang napakasela na hakbang, sa hindi inaasahang pag-iwas sa espada ng ikatlong batalyon na commander. Bakit ito ay medyo katulad ng makamulto na anino ng Tang sect? Pinagkadalubhasaan ng Tang sect ang makamulto na anino ng anino, na karaniwang matututunan ng lahat ng mga disipulo ng Tang sect. Ang footwork na ito ay patuloy na nagbabago sa aktwal na labanan, at halos lahat ay gumagamit ng ibang ghost trail, ngunit ito ay ganap na makapangyarihan sa aktwal na labanan. Gayunpaman, ito ay tumutukoy sa paggamit ng katawan ng tao mismo. Ang ghost trail ay kilala sa pabago-bagong kalikasan nito, na lubhang komplikado sa sarili nito. Gumamit ng mecha para makontrol, tanging ang nangungunang dibisyon ng mecha ang makakakumpleto ng ilan sa mga simpleng pagkilos na ito. Dahil marami sa mga aksyon na maaaring kumpletuhin ng mga tao ay imposible para sa mga mecha, tulad ng ilang mga twist sa katawan. Gayunpaman, kontrolado ni Tang Wulan ang kanyang mecha sa oras na ito, gamit lamang ang banayad na ghost trail. Kasabay nito, ang propeller sa likod ay nakabukas din. Napakamahiwagang gamitin ang ghost trail sa kaso ng high-speed impact. Naramdaman na lamang ng commander ng ikatlong batalyon na may bulaklak sa kanyang harapan, at ang kalaban ay dumating sa kanyang harapan, tinusok ang kanyang sibat, at dumiretso sa kanyang taxi. Sa oras na ito, hindi pa nire-recover ang kanyang mahabang kutsilyo. Walang pag-aalinlangan, sinindihan niya ang kakayahan ng espiritu, at isang layer ng ginintoang pulang apoy ang lumabas mula sa katawan at sumanib sa frame shield. Kasabay nito, ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay ay tumawid na hindi umiiwas. Ang kanyang layunin ay simple, na gamitin ang kanyang mga kasanayan sa kaluluwa upang harangan ang pag-atake ni Tang Wulan, at sa parehong oras upang palitan si Tang Wulan ng pinsala. Ding! Ang sibat ay inilagay sa protection na takip, at ang ikatlong battalion commander ay biglang nakaramdam ng pagkahilo sa kanyang utak, at isang napakalakas na pressure ay agad na kumalat sa kanyang katawan, na naging dahilan upang biglang tumigil ang espiritong kapangyarihan na kanyang ilalabas.
Hinarang ng protective cover ang pag-atake ng mecha ni Tang Wulan, ngunit ang spear intent na namumulaklak mula sa kanyang spear ay dumaan sa taxi. Dahil dito, isang hintulang ang aksyon ng mahabang kutsilyong nasa ilalim ng kanyang kontrol, at halatang hamina ang apoy na nakakabit dito. Ang mecha shield ni Tang Wulan ay ganap na nabuksan, at kasabay nito ay hinarang niya ang isang espada, muli itong binaril palabas, nasa parehong posisyon pa rin. Kasabay nito, ang kanyang sariling layunin ng sibat ay sumabog, at ang sibat sa kanyang kamay ay agad na ginawang ginintoang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng malakas na linya ng dugo. Sa proseso ng paghahatid ng kapangyarihan ng dugo, siya ay halos ang mecha mismo. Boom! Ang ikatlong battalion commander ay medyo nagkamalay, at agad na natalo sa biglaang pagbomba ng baril. Naramdaman na lang niya na madilim ang kanyang mga mata, at umatras siya sa laro. Ang mga sundalo ng Blood God Legion na nanood ng labanan sa pamamagitan ng screen ay nakakita ng isa pang eksena. Sa kanilang mga mata, maganda pa rin ang nakaraang labanan ng dalawang panig, at sa sumunod na sandali, sinamantala ng kalaban ang makamulto na anino ng Tangsek para maiwasan ito. Ang tatlong battalion commander ay sumalakay at mabisang tumugon. Ngunit napakaganda rin ng tugon ng ikatlong battalion commander. Ang kombinasyon ng mga espiritong kakayahan at proteksyon na takip ay nagbigay ng perpektong depensa at isang epektibong ganting atake. Ang hindi nila maisip ay ang ganting atake ng ikatlong battalion commander ay malinaw na makakasira sa kalaban, ngunit sa huling sandali ay nanghina ito, at ang kalaban ay tumagos na lamang sa sabungan ng ikatlong battalion commander. Ito, hindi ba ito pampalabas ng tubig? Hindi napigilan ng isang major na sumigaw. Bukod sa paglabas ng tubig, wala talaga silang nakitang ibang posibilidad. Siyempre hindi water release. Bilang commander ng unang batalyon, nakita ni Jiang Wuyu ang pintuan, at sa sandaling iyon, bigla niyang nakilala ang kalaban ng commander ng ikatlong batalyon na medyo pamilyar. Bumukas ang Stardow cabin, at gumapang palabas ang ikatlong batalyon commander na may pangit na ekspresyon. Nang magpalit na siya ng damit at mag-walk out ay agad siyang pinalibutan ng maraming tao. Commander, ano ang sitwasyon? Bakit bigla kang nagkamali sa huling sandali? Tanong ng isang sundalo. Galit na sinabi ng pangatlong batalyon commander, ano ang pagkakamali? Wala man lang akong pagkakamali. Iyon ang lalaking iyon. Ang baril ay sinaksak lang niya. Bagamat naharang ang pag-atake, may nakakagulat na puwersa na pumasok sa sabungan, na naging dahilan upang mahulog ako sa sabungan. Pagkatapos ng maikling pagkapatas, hindi ko na may patuloy ang paglabas ng kakayahan ng espiritu. Pagkatapos ay tila ito ay isang trahedya. Isang uri ng mental shock, hindi ang kakayahan ng espiritu. Layunin ng baril. Lumapit si Jiang Wuyu at lumapit sa pangatlong battalion commander. Bahagyang nagbago ang mukha ng commander ng ikatlong batalyon, mukhang medyo ganoon. Bakit, Lao Jiang, nagkita na kayo? Kinaikit ni Jiang Wuyu ang kanyang mga mata, nararamdaman ko iyon, ngunit hindi dapat ang batang iyon. Kahit na may intensyon siya sa mga baril, hindi siya magiging masyadong malakas, at imposibleng ilapat ito sa mga mecha. Napakabuti mo talaga. Mas malala. Kontentong natapos ni Tang Wulan ang laro sa oras na ito at nanalo ng isa pang laro. Bukod dito, ang larong ito ay nagbigay inspirasyon sa kanya ng labis, na ginawa siyang makabuluhang napabuti sa kontrol ng mecha, hindi bababa sa pag-aaral mula sa kanyang kalaban kung paano mas mahusay na isama ang kanyang sarili sa mecha. Patuloy na gawin ito at maghintay hanggang sa katapusan ng paligsahan, at tiyak na gagawa siya ng higit na pag-unlad sa kontrol ng mecha. Gayunpaman, kung mas malayo ka sa likod, tiyak na mas malakas ang iyong kalaban. Kung nais mong pumunta sa karagdagang, maaari mo lamang ilantad ang higit pang mga kakayahan. Bagamat napakagaling ng mecha melee skills ng kalaban, hindi niya akalain na matatalo siya. Simple lang ang dahilan. Bilang karagdagan sa kanyang kontrol sa mecha, marami pang ibang kakayahan. Halimbawa, maaaring direktang lumahok sina Jinyu at Tyrannosaurus sa labanan, at ang kapangyarihan ng kanyang bloodline na matagumpay na nalinang ay nagpapataas ng kanyang martial soul. Ang lahat ng ito ay mabisang pandagdag sa kanyang sariling kapangyarihan. Talagang hindi ito isang bagay na maaaring labanan ng mga ordinaryong dibisyon ng mecha. Huminga ng mahabang hininga, iniunat ni Tang Wulan ang kanyang katawan, lumabas sa sabungan, at kumain. Pagdating niya sa cafeteria, nakita niya si Jiang Wuyu sa isang sulyap. Marami pa ring tao sa paligid ni Jiang Wuyu, lahat ay masiglang nagsasalita. Habang naglalakad, tinapik ni Tang Wulan si Jiang Wuyu mula sa likuran. Kuya, kumain ka na. Lumingon si Jiang Wuyu at biglang ngumiti. Nang makita si Tang Wulan, ngumiti din ang iba pang mga sundalong batalyon sa tabi ni Jiang Wuyu, at may tiyak na paggalang sa kanilang mga ngiti. Huwag man lang tingnan ang ranggo ni Tang Wulan bilang pangalawang tenyente, ngunit sa labanang iyon, nakipagtulungan siya sa puwersa ni Jiang Wuyu upang labanan ang makapangyarihang mga kaaway, lalo na ang pagtaas ng unang batalyon ng mga mandirigma sa Golden Dragon Furry Domain, na nagpaalala sa kanila. Ang hukbo ay palaging isang lugar kung saan ang malakas ay iginagalang, at kung sila ay makapangyarihan, sila ay tanyag sa hukbo.
Lalo na sa mga lugar tulad ng Blood God Legion. Ang pagsiklab ng Tang Wulan noong araw na iyon ay nabawasan ng mga nasawi sa unang batalyon ng hindi bababa sa 2/3. Paanong hindi igagalang ang mga sundalong ito? Anong pinagsasasabi mo? Napaka-lively. Nakangiting tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Jiang Wuyo, ang pinag-uusapan ko ay isang laro ng Star Battle. Net. Ngayon lang, ang 3 battalion commander ay nakipagkumpetensya sa isang kalaban, at sila ay natalo. Ang taong iyon ay hindi mula sa ating hukbo. Ito ay talagang kakaiba. Kailan pa nagkaroon ng Western Division ng ganoon kahusay na mga mecha? Ang 3 battalion commander ay tiyak na kabilang sa pinakamahusay sa mecha melee combat skills, ngunit hindi dapat sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa ating Regiponen, ngunit hindi dapat sa kanyang kakayahan sa Ferryman at Wu. Hindi, ang pangatlong komandante ng batalyon ay naalis ang pag-ikot, at ako ay nanlumo na hindi man lang ako dumating upang kumain. Gumalaw ang puso ni Tang Wulan, at bahagyang kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig, ngunit hindi siya nagsalita ng kahit ano ng may katalinuhan, ngumiti lang siya, "Kaya na, kumain, may sasabihin ka sa akin." Pagkatapos ng hapunan, magkasamang umupo sina Tang Wulan at Jiang Wuyo. "Mag-usap tayo, di ba?" Tinitigan ni Jiang Wuyo si Tang Wulan na may nakakapasong mga mata. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, "Kung ang sandata ng 3 batalyon commander na binanggit mo ay isang mahabang kutsilyo, kung gayon natatakot akong ako yun." Napatulala si Jiang Wuyo kay Tang Wulan, "Ikaw ba talaga? Ikaw talaga? Paano ito magiging posible? Napakahusay ba ng iyong mecha control? Hindi ka pa rin ba tao?" Umubo si Tang Wulan, nagpractice na ako. Kailangan mong ilihim sa akin." Umubo si Jiang Wuyo, "Matagal na simula nang kumain ako ng pagkain mula sa window 1. Nanigas ang mukha ni Tang Wulan, "Ikaw." Ngumiti si Jiang Wuyo, "Hindi ba ito na ang panahon na niloko mo ako? Isa lang ang serving ko, at hindi ko na kailangan pa. Noon lang ako lumaki. 30s ka na, at anong uri ng katawan ang mayroon ka?" Kahit na sinabi niya iyon, pinuntahan siya ni Tang Wulan ng isang kopya, at sa parehong oras ay lihim na nanumpa sa kanyang puso na hindi niya sasabihin ang totoo sa hinaharap. "Paano mo nagawa?" Tanong ni Jiang Wuyo kay Tang Wulan habang kumakain. Sinabi ni Tang Wulan, "Ang layunin ng baril. Inilipat ko ang layunin ng baril sa mecha. Bagamat mapipigilan niya ang aking pag-atake, hanggat hindi sapat ang lakas ng kanyang sariling paghahangad, at hindi sapat ang lakas ng kanyang pag-iisip, tiyak na maaapektuhan siya. Impluwensya. Bukod dito, mayroon akong ibang paraan ng pagtatanggol noong panahong iyon. Kung ikaw iyon, mahirap para sa kasalukuyang layunin ng baril na maapektuhan ka." Bahagyang tumanggaw si Jiang Wuyo, ngunit may mapait na ngiti sa kanyang mukha, "Hindi ako masyadong magaling sa mecha manipulation. Alam mo, kapag inilabas ko ang aking martial soul sa buong lakas ko, ang laki ay halos kapareho ng mecha, kaya't wala talaga. Lalong angkop para sa aking mecha. Walang paraan, maaari lang itong maging ganito ngayon." Tumawa si Tang Wulan, "Hindi ba? Ang kanyang Tyrannosaurus martial soul ay talagang kailangang harapin ang sitwasyong ito. Gayunpaman, ang kanyang sariling lakas ay hindi naiiba sa mecha." Ang pagsasanay at kompetisyon ang naging pangunahing tema ng simpleng buhay ni Tang Wulan. Sa susunod na kalahating buwan, araw-araw siyang gumugol sa kompetisyon at pagsasanay. Ang Star Battle. Net ay ang pinakadalisay, praktikal na labanan na maaaring baliwalain ang buhay at kamatayan, na lubhang nakakatulong kay Tang Wulan. Lalo na sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa pagkontrol ng mecha, nagbukas ito ng isang bagong pinto para sa kanya. Ang kabuuang lakas ng Western Division ay talagang pinakamahina sa buong Federation, ngunit huwag kalimutan, mayroong Blood God Legion dito. Madalas natapatan ni Tang Wulan ang mga kalaban ng Blood God Legion. Ang ganitong uri ng intensity ng labanan ang pinakamalakas sa buong kontinente sa mga preliminaries. Kahit na sa parehong rehiyon, kung ang distansya ay malapit, ang pagkakataon na maitugma ay medyo mataas. Nang talunin ni Tang Wulan ang kanyang ikawalong kalaban sa mecha, sa wakas ay nagbago ang electronic sound. Tapos na ang Western Division Divisional Elimination Tournament, at nakapasok ka na sa susunod na round robin. May kabuuang 64 na manlalaro ang lumahok sa round robin, na nahahati sa 8 grupo, kung saan ang nangungunang 4 sa bawat grupo ay kwalipikado. Pagkatapos makapasok sa nangungunang 32, hindi ka na muling kwalipikado at direktang pupunta sa susunod na Federal General Election. Makakatipid ito ng oras at pagsisikap. Sa madaling salita, kailangan niyang lumahok sa 7 round ng mga laban. Kung sapat na ang panalo niya, makapasok siya sa top 32. Sa oras na iyon, makakasali ka na sa finals. Si Tang Wulan ay nanalo ng 8 magkakasunod na laro sa mga tuntunin ng Soul Master at Mecha, at hindi nakatagpo ng isang partikular na malakas na kalaban. Ang pinakamalakas ay isang Soul Emperor lamang. At sa pamamagitan ng mga laban na ito at sa mga araw na ito ng cultivation, ang pagsasanib ng kanyang martial soul at bloodline ay ganap na nakumpleto, at ang crystal core sa Soul Power Vortex ay naging mas at mas halata, at ito ay isang hakbang na lang mula sa pagbuo ng Soul Core.
3 araw na walang pasok, at pagkatapos ng 3 araw, pumasok sa round-robin stage. Pagkatapos ng 3 araw na pahinga, biglang uminit ang puso ni Tang Wulan. Pwede ba siyang humingi ng leave at magpahinga? Sa makatuwid, direktang natagpuan ni Tang Wulan ang Blood One. Magbabakasyon ka ba? Napatingin si Zhou kay Tang Wulan. Mukhang may pag-asa si Tang Wulan, tingnan mo, matagal na akong nandito. Hindi mo ako binibigyan ng promosyon. Hindi lang ito ang pagtatapos ng knockout round. Kwalipikado na ako sa magkabilang panig. Maaari itong ituring bilang labis na pagtupad sa gawain. Pwede ba? Bigyan mo ako ng 2 araw na bakasyon, at gusto kong pumunta sa Fire Basin para mamasyal. Itinuturing din na makapagpahinga ang aking espiritu. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip ng dugo, sinabi niya, "Bueno, pumunta ka at bumalik ka agad." "Salamat sir." Tuwang-tuwa si Tang Wulan. Pagkatapos ng halos 2 buwang pagpunta rito, sa wakas ay makikita ko na si Guyana. May mas masaya pa ba dito? Pagkatapos na masiglang umalis sa opisina ni Shai, agad na dinil ni Tang Wulan ang numero ng komunikasyon ni Guyana. "Goyu. Puntahan kita, hinihintay mo ako. Aalis ako mamaya, susugod ako ng mabilis hanggat maaari." Tinatayang aabot ng halos 3 oras. Naturally, hindi na kailangang umakyat sa daan pabalik. Ngunit mayroong isang 2 salitang sandata sa labanan na maaaring lumipad. "Great, Dad, hinihintay kita." Bahagyang nanginig ang boses ni Guyana dahil sa pananabik. Nang walang anumang pagkaantala, inilabas ni Tang Wulan ang kanyang 2 karakter na sandata sa labanan nang umalis siya sa kwartel, nakabuka ang kanyang mga pakpak, at lumipad siya sa himpapawid, direktang dumausda sa direksyon ng Fire Basin. Ang hangin ng bundok ay mapait, at ang nakakagat na lamig ay tumusok sa katawan na parang kutsilyo, ngunit ang lamig ay nalutas ng kanyang malakas na chi at dugo bago ito umabot sa katawan ni Tang Wulan. Ang mga gintong pakpak ay nakabuka, na nagmistulang isang malaking gintong ibong lumilipad sa himpapawid. Ang mga taluktok ng bundok ay dumaan, na dumadausdos sa dikalayuan sa isang walang katulad na bilis. Napakasarap talagang lumipad, gaano karaming oras ang nakakatipid ng gamot na ito. Malakas na hinampes ni Tang Wulan ang kanyang mga pakpak at muling bumilis. Ito ang bentahe ng 2-word battle armor. Kung ikukumpara sa 1-word battle armor, isa lang itong mundo ng pagkakaiba. Sa wakas, nakikita na ang Burning Fire Basin, at tumaas ng husto ang temperatura sa paligid, at pinagtagpo ni Tang Wulan ang kanyang mga pakpak at bumagsak sa lupa. Hindi niya planong lumipad ng ganito. Mayroon ding mga tropa na nakatalaga sa Fire Basin. Masama kung magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Naglabas ng mga ordinaryong damit mula sa kanyang storage ring at nagpalit ng uniforme ng militar, mabilis na tumakbo si Tang Wulan patungo sa palanggana. Sa mga sandaling ito, pauwi lang siya. Kung mas malapit ang distansya, mas malakas ang kanyang pagkamis kay Guyana. Sumugod siya sa palanggana at tumakbo patungo sa maliit na bakuran na inuupahan niya gamit ang kanyang alaala. Malapit na itong dumating. Biglang kumislap ang asul na liwanag, at lumipad patungo sa kanya ang kaunting liwanag. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, iniunat ang kanyang kamay upang kopyahin, at kinuha sa kanyang kamay ang Emerald Demon Bird na lumipad palapit sa kanya. Ang Emerald Demon Bird ay 2 beses na umiyak sa kawalan ng kasiyahan, ngunit hindi pinansin ni Tang Wulan. Iniwan niya si Guyana dito mag-isa, at hindi nag-alala na ma-accident siya. Marami rin siyang kinalaman sa Emerald Demon Bird. Ang lakas sa pakikipaglaban ng Emerald Demon Bird na ito ay talagang mas mataas kaysa sa ordinaryong Soul Emperor. Kung walang battle armor, maaaring hindi ito ang kalaban nito. Sa pamamagitan nito upang maprotektahan si Guyana, natural na walang takot sa panganib. Sa pasukan ng maliit na patio, nakatayo doon si Guyana sa isang karaniwang tao. Sabik na siyang makita ang figure ni Tang Wulan. Nagmamadali na siyang lumabas ng pintuan ng courtyard, na parabang itinapon siya sa mga bisig ni Tang Wulan. Tatay, miss na kita." Niyakap ni Guyana si Tang Wulan ng mahigpit. Niyakap din ni Tang Wulan ang kanyang maselang katawan, naramdaman ang matamis na halimuyak mula sa kanyang katawan, at biglang naramdaman na ang lahat ng pisikal at mental na pagkahapo ay nawala sa isang iglap. Niyakap siya ni Tang Wulan ng mahigpit, bakit hindi niya ito na-miss? Nang makita siya na hindi pa rin nakakabawi sa kanyang alaala, nakahinga siya ng maluwag mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit agad na nakaramdam ng hiya sa kanyang inasal. Talagang umaasa siya na palagi itong nasa tabi niya ng ganito, ngunit ang ganitong uri niya ay hindi kailanman nagkaroon ng mga nakaraang alaala, hindi siya kumpleto. Gayunpaman, sa sandaling mabawi niya ang kanyang memorya, natatakot akong iwanan niya kaagad ang kanyang sarili. Sa simula, nang mayroong Shrek Academy sa likod ng Tang Wulan, umalis si Guyana nang walang pag-aalinlangan. Noon, ngayong wala na siyang kapangyarihan sa likod niya, mas malakas pa siya, at baka mas nag-aalala siyang masaktan ang sarili. Hinaplos ang kanyang malambot na mahabang buhok at dinama ang amoy sa kanyang katawan, unti-unting binitawan ni Tang Wulan ang mabibigat na iniisip sa kanyang isipan.
Sa anumang kaso, hindi bababa sa kasalukuyang siya ay tunay na nasa kanyang mga bisig. Tama na yan. Matapos marahan na halikan ang kanyang sideburn sa buhok, binitawan ni Tang Wulan ang kanyang braso at hinawakan ang kanyang balikat. Itinaas din ni Guyana ang kanyang ulo upang tingnan siya, tila maganda ang kanyang kuti sa oras na ito, ang kanyang magandang mukha ay namumula, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng pananabik. Hindi mapigil ang halikan muli ang kanyang noo, mahinang sinabi ni Tang Wulan, kumusta ka ngayong mga araw? Itinikom ni Guyana ang kanyang mapupulang labi, paano ka magiging mas mabuti kung hindi ka babalik? Tumawa si Tang Wulan at sinabing, magpakabait ka, babalik ako saglit. Kung ikaw ay nag-iisa, lumakad ka lang sa palanggana. Dapat maayos ang seguridad dito, ngunit kapag lumabas ka, pinakamahusay na magsuot ng sinturon. Magsuot ng maskara na may sombrero, at pagkatapos ay magsuot ng maskara. Napakaganda mo. Ang nakikita ng iba ay madaling magdulot ng kaguluhan. Alam ko, gagawin ko. Sabi ni Guyana na may matamis na ngiti. Dad, gusto kong kumain ng barbecue. Puno ng pananabik ang mga mata niya. Mabuti. Sumang-ayon si Tang Wulan nang walang pag-aalinlangan. Lumapit sa rotisserie kung saan sila kumain noon at umorder ng rotisserie. Naaalala pa rin ng amo ang gana ni Tang Wulan. Nang makita niya si Guyana na nagtanggal ng kanyang maskara at ipinakita ang kanyang magandang mukha, hindi niya maiwasang mapangiti, matagal ka nang hindi nakapunta rito. Bakit kaunti ang kinakain mo ngayon? Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, ang gana ay lumiit. Nagsasabi siya ng totoo. Sa core ng dragon, ang kanyang gana ay makabuluhang nabawasan. Umalis ang amo, tumingin si Tang Wulan kay Guyana nang may pagtataka, hindi ka pa ba nakapunta rito mula noong huling pagkakataon? Tumango si Guyana, oo. Hindi ako pumunta kung wala ka rito. Kung gayon, ano ang kinakain mo sa mga araw na ito? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Guyana, bumili ng makakain. Huwag mag-atubiling kumain sa bahay, minsan mamasyal at tingnan. Minsan makipaglaro kay Xiao Kui. Ang Emerald Demon Bird ay nahulog sa kanyang balikat, at pagkatapos marinig ang mga salita ni Guyana, paulit-ulit pa rin niyang tinatango ang kanyang ulo. Ang inihaw na karne ay malambot sa labas at ang loob ay mayaman sa katas, at ito ay napakatemptong kumain. Bagamat hindi na kailangan ni Tang Wulan ng napakaraming pagkain, hindi niya maiwasang umorder ng higit pa upang mabusog ang kanyang gana. Saan mo pa gustong pumunta? Sasamahan kita. Tanong ni Tang Wulan kay Guyana. Umiling si Guyana at nagkusa na hawakan ang kamay niya, Tay, uwi na tayo. Umuwi ka na. Nang marinig ang dalawang salitang ito, hindi ko alam kung bakit, ngunit si Tang Wulan, na palaging napakalakas, ang kanyang mga mata ay naging basa sa isang iglap. Oo, umuwi ka na. Matagal na niyang hindi naririnig ang salitang home. Halos 10 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang mga magulang sa taong iyon. Walang balita at walang naibalik na balita. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Maliban sa kanyang mga magulang, ang kanyang mga kamag-anak ay si Nar lamang, ngunit si Guyu sa kanyang harapan ay tila nagsasapawan kay Nar. Bumaling sa mukha ni Nier. Mayroong hindi mabilang na mga misteryo sa kanyang puso na gusto niyang lutisin, ngunit hindi nagising si Guyana, ngunit walang paraan upang malaman. Talagang natatakot siya na ito ay masamang balita, nahulaan pa nga niya na ang dahilan kung bakit umalis si Guyu noon ay dapat na may kaugnayan kay Nar. Pag-uwi, ang mga simpleng salitang ito ay nagpatunaw ng kanyang puso sa isang iglap. Ang dami niyang gustong magkaroon ng bahay. Hindi kailangang masyadong malaki, hindi kailangan ng maluho, basta may kasamang pamilya. Katulad noong bata ako, tatay, nanay, ate, ngayon mas marami na siya. Hawak ng mahigpit ang kamay ni Guyana, baka bigla siyang mawala, sabay silang naglakad patungo sa bahay sa fire basin. Malinis at maalikabok ang cabin. Hinayla ni Guyana si Tang Wulan at pinaupo sa upuan, pagkatapos ay muling umupo sa kanyang kandangan, niyakap ang kanyang leeg ng nakangiti, at lubos na isinandal ang kanyang sarili sa kanyang mga bisig. Ang pilak na buhok ay marahang humaplo sa pisngi ni Tang Wulan, puno ng pagkakadikit sa kanya. Hindi na siya nagsalita, at unti-unting naging pantay ang kanyang paghinga. Si Tang Wulan ay puno ng lamang sa kanyang puso, at maingat na kinuha ang kanyang balingkinitang katawan, inilagay siya sa kama, at tinakpan siya ng kubrekama. Inayos ko na lang ang damit ko at humiga sa tabi niya. Marahang hinahaplos ang pisngi nito, nakapikit, siya mismo ay unti-unting nakatulog. Hindi ko alam kung gaano katagal, tahimik na tumulo ang dalawang kristal na patak ng luha sa kanyang pisngi. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, wala nang malinaw na parang bata, kundi kasing lalim ng malamig na pool. Pagtingin sa kanya, unti-unting humigpit ang labi nito, marahang itinaas ang kamay, at inilagay ang mga palad sa mukha niya. Hinayla pataas ang kubrekama, tinakpan din siya, namimilipit ang kanyang katawan, naghalo sa kanyang yakap, inilalagay pa rin ang kanyang kamay sa kanyang pisngi, ngunit hinahayaan ang kanyang buong katawan na magkasya sa kanyang mainit na yakap, sa kanya pinunasan niya ang mga luha sa kanyang mukha, muling ipinikit ang kanyang mga mata, at nakatulog ng mahimbing.
Kinabukasan, maagang bumangon si Tang Wulan sa umaga at bumili ng maagang almusal para kay Guyana. Pagkatapos ay nagsimula ang kanilang masayang araw. Ang Burning Fire Basin ay medyo malaki, at maraming lugar na sulit na makita dito. Sa araw na ito, dinala niya siya upang bisitahin ang ilang magagandang lugar at kumain ng masarap na pagkain. Sa araw na ito, hindi na niya hawak ang kanyang Golden Dragon Spear, gusto lang niya itong samahan ng buong puso. Ang masayang oras ay laging mabilis na lumilipad. Pagsapit ng gabi, hinawakan ni Tang Wulan ang kamay ni Guyana at tumayo sa bakuran, tinitingnan ng mga bituin sa kalangitan. Guyu, aalis na ako. Mahinang sabi ni Tang Wulan. Huwag kang pumunta. Agad na yamakap si Guyana sa kanyang baywang. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, ayoko rin, pero wala akong magagawa kundi pumunta. Babalik ako para makita ka, okay. Kapag nakatulog ka, pupunta ulit ako. Walang sinabi si Guyana, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi ba puno ng pag-aatubili si Tang Wulan? Ngayon, masasabing siya na ang pinaka-nakaka-relax at masayang araw mula nang makilala niya si Guyu. Naglakbay talaga sila na parang mag-asawa. Kung ito ay mangyayari araw-araw, kahit na ito ay isang Diyos, hinding-hindi ito babaguhin ni Tang Wulan. Tara na, balik na tayo sa bahay, pag natulog ka na, pupunta ulit ako. Magiliw na niyakap ni Tang Wulan si Guyana. Hindi, gusto kong bantayan ka. Ang ekspresyon ni Guyana ay biglang naging matigas ang ulo. Natigilan si Tang Wulan, nakatingin sa kanya, nakikita ang mga luhang nanginginig sa kanyang mga mata, paano siya magiging payag sa kanyang puso. Pagkatapos ay mananatili ako sa iyo ng ilang sandali. Laging mabilis lumipad ang oras. Nakaupo sa bakuran, magkayakap sila at tumingin sa mga bituin sa langit. Pagkatapos ng lahat, si Guyana ay nakatulog na nakasandal sa mga balikat ni Tang Wulan. Maingat na niyakap siya pabalik sa silid, itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay at tinapik ang ulo ng Emerald Demon Bird, protektahan siya. Kumurap ang mga pulang mata ng Emerald Demon Bird. Ibinaba niya ang kanyang ulo at bahagyang nag-alinlangan, marahan pa ring hinalikan ni Tang Wulan ang kanyang mga labi. Takpan siya ng kubrekama. Paglakad niya papunta sa pinto, hindi niya napigil ang lumingon muli, bumalik sa kanya, at muling hinalikan. Aalis na ako. Lumabas ng bahay, huminga ng malalim, pakalmayan ang iyong kalooban, at isara ang pinto. Tumalon lang siya at lumabas ng fire basin. Sa harap ng bintana, isang pares ng matingkad na mga mata na basang-basa na ang nakatitig sa kanyang paalis, at ang Emerald Demon Bird ay nakatayo sa kanyang mga balikat, bahagyang nakakunot. Kumikislap ang pilak na liwanag, at tahimik na nawala ang kanyang anyo. Gabi na nang bumalik si Tang Wulan sa Blood God Legion, at nang bumalik siya sa dormitoryo, napuno siya ng isip niya. Hanggang sa inilabas niya ang Golden Dragon Spear at naramdaman ang impluensya ng intensyon ng spear sa kanya ay unti-unti na siyang nakapasok sa meditation. Matapos ang pag-aatubili ay pag-asa, inaabangan ang susunod na muling pagkikita. Hanggat maaari kang makakuha ng isang mahusay na ranggo sa kompetisyon at umabant sa ranggo ng Major sa lalong madaling panahon, maaari mo siyang bisitahin ng madalas. Magtrabaho ng gusto at mas mahirap. Sa pagkakataong ito, ang natitira ay tiyak na isang modelo ng kombinasyon ng pahinga sa trabaho, at ang buong pagkatao ni Tang Wulan ay puno ng motibasyon sa pakikibaka. Gaano man kalakas ang pressure sa kanyang mga balikat, nang makita niya ang matamis ng ngiti ni Guyana, nawala ang kanyang panloob na pagod. Upang makasama siya isang araw sa hinaharap, dapat maging matatag ang isa. Kapag ang sarili ay maaaring maging sapat na malakas upang tumayo sa tuktok ng mundong ito, hindi na kailangang matakot na may makapaghihiwalay sa sarili kay Guyana. Paglilinang magdamag, at kinabukasan, nagpatuloy ang laro. Pagpasok sa Star Battle. Net, nalaman ni Tang Wulan na ang font sa tuktok ng kanyang ulo ay sumailalim sa ilang mga pagbabago. Ang orihinal na ginintuang at pilak na mga balikat ay naging mga tatsulok, at ang ningning ay tumaas. Ito ay dapat na isang senyales na sila ay pumasok sa round-robin stage sa parehong Soul Master Competition at Mecha Competition. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay napansin din niya ang isang makabuluhang pagkakaiba, dahil kapag lumakad siya sa karamihan ng tao, ang ibang mga tao ay natural na magmamasid sa kanya pagkatapos makita ang marka sa kanyang ulo. Sa mga taong nakita niya, tulad niya, kakaunti lang ang marka. Maaari ba akong pumasok nang hindi sumasali sa kompetisyon? Mabilis ding natuklasan ni Tang Wulan na tiyak na mas maraming tao ang pumapasok sa stadium sa Western Division ngayon kaysa sa mga kalahok. Ang round-robin tournament ay kapareho ng knockout stage. Ang Soul Master Tournament ay hiwalay sa Mecha Tournament. Ang bawat uri ng paligsahan ay gaganapin sa loob ng isang araw at pagkatapos ay ipinagpapalit. May kabuuang 64 na tao ang pumasok sa round-robin phase ng Soul Master Competition, at kalahati lang sa kanila ang matatanggal. At ang nakita niya ngayon, mahigit 640 tao. Mga minamahal na round-robin na manlalaro, pagpasok sa round-robin stage, bubuksan ng Western Division ng viewing mode. Lahat ay maaaring magbayad ng partikular na halaga ng federal na pera upang mapanood ang laro, at maaari mo ring panuurin ang laro habang ang iba ay naglalaro. Ang mga tiket para sa panunood ng laro ay nag-iiba depende sa lokasyon at iba ang presyo.
Sinamahan ng electronic sound, lumabas ang isang listahan ng presyo para sa panunood ng laro sa harap ng tulalang Tang Wulan. Ito ay masyadong kumikita. Si Tang Wulan ay medyo nalito, isang profiteer. Lumalabas na ang Federation ang pinakamalaking kumikita. Ngayon ang laro ay malapit ng gumastos ng pera upang panuurin ang laro, kung gayon, ito ba ay higit pa sa huling yugto? Ang Star Battle. Net na ito ay nagsimula pa lamang na i-promote ito. Sa kasalukuyan, hindi ito dapat kumita ng labis, ngunit kung ang mga ordinaryong tao ay maaaring makapasok sa Star Battle. Net sa hinaharap, ang kita na ay dudulot ng mga bagay na ito sa Federation ay tiyak na astronomical. Numero. Kapag nasakop na ng Star Battle. Net ang buong federasyon, kung gayon, sa mga tuntunin ng mga mapagkukunang pinansyal, maging ang Spirit Pagoda ay malayong maihahambing. Kung gaano katalino si Tang Wulan, napagtanto niya sa lalong madaling panahon kung ano ang papel na ginagampanan ng battle. Net na ito sa paggawa ng pera, at ang impluensya nito ay tiyak na tataas sa kasikatan nito. Kaya lang, masyadong mahal pa rin ang hardware, at tinatayang wala ng paraan para may promote ito sa isang malaking sukat ng ilang sandali. Sa pag-iisip pa lang, dumating na ang oras ng laro. Sa isang kislap ng liwanag, natagpuan ni Tang Wulan ang kanyang sarili na nagpapakita sa larangan ng paglalaro. Iyon pa rin ang malaking larangan ng laro, ngunit sa oras na ito, malabo kong nakikita na maraming tao ang nakaupo sa paligid ng larangan ng laro na naghahanda upang panuurin ang laro. May bumili talaga ng tiket para manood ng laro. Katulad lang ito ng malaking kompetisyon na ginanap ng Star Luo Empire, at, sa battle. Net, tiyak na kayang tumanggap ng walang limitasyong bilang ng mga tao. Ang kalaban ni Tang Wulan ay lumitaw din sa kabilang distansya. Mula sa labas, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit sa lalong madaling panahon, natuklasan ni Tang Wulan ang pagkakaiba sa knockout stage. Yan ang display ng pangalan. Upang maalala ng madla ang mga manlalaro, at mapanood ang laro sa bilis ng mga manlalaro sa hinaharap, inihayag ng mga opisyal ang mga pangalan ng magkabilang panig. Sa ibabaw ng ulo ni Tang Wulan, natural ang salitang, Xiao Tang, at nang makita niya ang kanyang kalaban, halos ibuga niya ang isang subaw ng lumang dugo. Sa pagitan ng 4 at 6. Sa pagitan ng Abril at Hunyo, hindi ba eksaktong Jiang Wuyo? Hindi pa sila nagkikita sa mga nakaraang knockout rounds, ngunit hindi nila inaasahan na maiiwasan sila pagkatapos ng lahat. Hinati sila sa isang grupo sa round robin, at nagkita sila sa unang laro. Nang makita ni Jiang Wuyo na ang kalaban ay si Tang Wulan, hindi niya maiwasang magmura ng isang pagmumura. Anong klaseng swerte ito? Ang countdown sa electronic sound ay hindi nagsimula hanggang sa oras na ito, at mayroong higit pang mga numero, 5, 4, 3, 2, 1. Magsimula tayo. Sumuko ka. Ang ilaw sa tapat ay kumikislap at direktang nawala sa pagitan ng 4 at 6. Isang elektron-ikong tunog ang umalangaw sa tenga ni Tang Wulan, sumuko ang kalaban sa pagitan ng 4 at 6. Sa unang round ng round, nanalo ka. Ito. Saglit na hindi nakaimik si Tang Wulan, at sa oras na ito, nagkakagulo rin ang audience na bumili ng mga tiket para sa larong ito. Siyempre, hindi naririnig ni Tang Wulan ang lahat ng uri ng hiyawan, ngunit naiisip niya iyon. Ang madla na nagbayad para sa mga tiket sila ay ganap na hindi nasisiyahan. Ngunit sa sumunod na sandali, nalaman ni Tang Wulan na ang mga manunood sa lugar ng kompetisyon ay mabilis na naglaho, na parabang na-teleport sila sa isang iglap. Sa sumunod na sandali, siya na mismo ang bumalik sa waiting zone. Sa isang sulyap, nakita ko si Jiang Wuyo na kumikislap sa itaas ng kanyang ulo sa pagitan ng 4 at 6. Bakit ka umamin ng pagkatalo, May? Kaina-hinalang tanong ni Tang Wulan. Pamilyar ang dalawa ngayon, at parehong tinatawag ang isa't isa sa pangalan. Iritadong sinabi ni Jiang Wuyo, ano pa ang magagawa ko kung hindi ako aamin ng pagkatalo? Pwede mo ba akong bugbugin? Hindi ako sadista. Nalilitong tanong ni Tang Wulan, ano ang dapat gawin ng mga manunood? Hindi ba kailangan mong gumastos ng pera para manood ng laro? Ngumiti si Jiang Wuyo at sinabing, huwag kang mag-alala, matagal nang inasahan ng Federation ang sitwasyong ito. Kung may sumuko, ang mga manunood ay direktang ipapadala sa iba pang mga laban upang manood ng laro. Anyway, lahat ng ito ay virtual, at walang bilang ng mga tao sa stadium. Paghihigpit. Sobrang depressed ako. Nakilala kita sa unang round. Gusto mo akong imbitahan sa hapunan sa tanghali. Nagalit si Tang Wulan at sinabing, nasanay ka na sa pagnanakaw sa akin, hindi ba? Tumawa si Jiang Wuyo, sino ang gumawa sa iyo na isang lokal na tyrant? O, maaari mo akong tulungang bumuo ng isang bagay, hindi kita bibigyan ng mga merito, sayang ang pagbibigay sa iyo, iniimbitahan kita sa hapunan. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, akala ko palagi kang tapat na tao, kaya kumikita ka rin. Okay, kung ano ang gusto mo, tutulungan kitang buuin ito. Hindi naman masama ang mood ni Jiang Wuyo. Bagamat natalo siya ng isang laro, normal ang round robin. Hanggat maaari siyang manalo ng higit sa 4 na laro, siya ay karaniwang garantisadong kwalipikado. Hindi masama para kay Tang Wulan, tiwala pa rin siya sa sarili niyang lakas. Hindi tulad ng madaling tagumpay ng Soul Master Battle sa unang laro ng walang laban,
nang magsimula ang unang mecha battle ng round robin, nakasagupan ni Tang Wulan ang isang mahirap na kalaban. Marami pa ring tao ang nanunood ng labanan sa paligid, at ang salitang Tang ay kumikislap sa tuktok ng mecha. Hinayaan pa rin ni Tang Wulan na piliin ng mecha na humawak ng mahabang sibat para lumaban. Sa pang-araw-araw na pagsasanay, ang kanyang layunin sa sibat ay bumubuti. Malayo pa sa tunay na gamit ng ibig kong sabihin, based man sa cultivation o karanasan, pero at least tama ang direksyon ng cultivation. Kinokontrol ng kanyang kalaban ang isang long-range mecha, ngunit hindi tulad ng mga long-range mecha na gumamit ng soul guidance cannon dati, ang mga sandata ng long-range mecha na ito ay dalawang malalaking boomerang. Dalawang boomerang ang tumawid sa likod nito, nagniningning na may mahinang ilaw na pilak. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Tang Wulan ng isang mecha gamit ang mga boomerang. Ang pangalang lumulutang sa itaas ng mecha ng kalaban ay, Lingwuyo, parang dapat totoong pangalan, at parang babae. 5, 4, 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Sa countdown ng electronic sound, opisyal na nagsimula ang mech warfare. Ang mecha ni Lingwuyo ay sabay na itinaas ang dalawang kamay, hinawakan ang mga boomerang na nakausli sa mga balikat, at pagkatapos ay hinampas ito sa gilid ni Tang Wulan. Dalawang boomerang ang bumaril sa kuryente, gumuhit ng dalawang arco sa mabilis na pag-ikot, at lumipad patungo sa himpapawid. Kahit man lang mula sa isang visual na pananaw, hindi ito lumilipad patungo sa Tang Wulan. Bilang isang long-range mecha, hindi sinubukang hilahin ni Lingwuyo ang distansya, ngunit mabilis na lumapit at dumiretso sa gilid ni Tang Wulan. Ito ay talagang magiging malapit. Si Tang Wulan ay hindi nang ahas na magpabea, ang mecha na kumokontrol sa kanya ay tumakbo rin patungo sa kabilang panig, at kasabay nito, palagi niyang binibigyang pansin ang dalawang boomerang na lumilipad sa gitna ng hangin ng napakabilis. Hindi mo kailangang subukang malaman na ang direktang kapangyarihan ng pag-atake ng dalawang boomerang na ito ay higit pa kaysa sa ordinaryong mga baril na ginagabayan ng kaluluwa. Ang protection na takip ng General Melee Mecha ay ganap na hindi mapigilan. Ang magkabilang panig ng boomerang ay mga 4 na metro ang haba, at ang gitna ay isang malabo na anggulo na higit sa 140 degree. Ang dalawang dulo at ang loob ng boomerang ay pawang napakatalas na talim ng halwang metal. Ang mas nakakatakot ay ang bagay na ito pagkatapos lumipad palabas ang bata, ang Inner Soul Guide Array ay maaari ding magbigay ng high-frequency shock effect, na nagbibigay dito ng sobrang cutting force, kasama ang sarili nitong timbang, at ang bilis kung saan ito maitatapon ng mecha. Ang mapanirang kapangyarihan ng long-range attack mecha weapons, kahit na ang standard na antas ng armas, ay talagang pinakamalakas. Siyempre, mayroon din itong mga problema. Sa likod ng makapangyarihang mapangwasak na kapangyarihan ay napakahirap na kontrolin. Hindi ganoon kadali ang paggamit ng boomerang ng maayos. Ang malaking boomerang ay umungal sa hangin, sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi lumipad patungo sa Tang Wulan sa unang pagkakataon. Habang umiikot ng napakabilis, dalawang boomerang ang sabay na itinapon palabas, sunod-sunod, ang bumalot sa isang malaking pag-atake. Saklaw! Sa pagkakataong ito, palapit ng palapit ang dalawang mecha. Ang mecha ni Lingwuyo ay biglang tumalon, ang kanyang katawan ay pumulupot sa hangin, at nagkusa na umalis sa lupa. Kasabay nito, bahagyang kumikislap ang ilaw ng thruster sa likod nito. Kung ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Panginoon ng kaluluwa, ang pangunguna sa hangin ay kadalasang nangangahulugan na mahuhulog ka sa isang kawalan, maliban kung mayroon kang ganap na pagtitiwala sa iyong sariling lakas. Dahil ang figure sa hangin ay hindi madaling kontrolin. Ngunit ang mecha ay hindi ang kaso, dahil ang mecha ay maaaring lumipad, kahit na ito ay nasa himpapawid, maaari rin itong ayusin ang sarili sa iba't ibang paraan. Kinokontrol ni Tang Wulan ang kanyang mecha upang huminto at huminto sa lugar, habang itinuturo ang sibat sa kanyang kamay, upang hindi magbago. Ang unang bagay na dumating ay isang malaking boomerang na may malupit na tunog ng pagsipol, halos sa harap ni Tang Wulan sa susunod na sandali nang lumipad si Lingwuyo. Ang sibat sa kamay ni Tang Wulan ay unang nakuha, at pagkatapos ay bigla na lamang nasaksak. Gamit ang kanyang paningin at ang data analysis ng mecha mismo, dumiretso siya sa core ng boomerang. Ang ubod ay ang punto kung saan nagtatagpo ang dalawang panig. Ang posisyon na ito ay ang core ng boomerang. Kapag ito ay nawasak, ito ay agad na maaapektuhan. Ding! Sa malutong na tunog, sa sandaling bumangga ang boomerang sa sibat, ang sibat ni Tang Wulan, na dinala ng isang malakas na puwersang umiikot, ay biglang umangat, ngunit ang boomerang mismo ay parang isang takot na maliit na kuneho. Mabilis siyang lumipad palayo, hindi ganap na naipakita ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake. Nahulog ito sa mga kamay ni Lingwuyo mecha na sumulpot sa likod. Hinawakan ng mecha ni Lingwuyo ang boomerang sa kanyang kanang kamay, at nilaslas pababa patungo sa harapan ni Tang Wulan na may matalim na gilid. Ngunit ang iba pang boomerang ay lumitaw lamang sa likod ni Tang Wulan sa oras na ito, na bumubuo ng puwersa ng pagflankang pabalik-balik. Hindi lamang iyon, nagpalabas pa rin si Lingwuyo ng mahinang agos ng hangin, at ang ikatlong boomerang ay biglang lumitaw sa dibdib at tiyan ng mecha, at ito ay humakbang palabas patungo sa Tang Wulan. Sa ikatlong boomerang, kitang-kita ito. Mayroong 2 dilaw, 3 lila, at 5 singsing na espiritu. Ang kanyang martial soul ay naging isang boomerang.
Ang pangatlong boomerang na ito ay mukhang mas maliit kaysa sa isang mecha-style na armas, ngunit walang duda na ito ang pinaka-nagbabanta. Wala namang reserbasyon itong isang ito pagdating niya, 3 darts pala. Ang espesyal na paraan ng pakikipaglaban na ito ay nagulat kay Tang Wulan, ngunit sa parehong oras siya ay bahagyang nataranta. Halos masakop ng atake ng kalaban ang lahat ng rutang maaari niyang iwasan, hindi lang iyon, kumikislap ang 5 spirit ring sa ikatlong boomerang, at imposibleng masabi kung alin ang ilalabas nito. Lihim na pinalakpakan ni Tang Wulan ang kanyang kalaban sa kanyang puso, at ang santukan na kumokontrol sa kanya ay umindayog, tumuntong sa makamulto na mga anino, at umatras sa gilid at likuran. Nakalkulan niya ng tumpak ang direksyong ito. Ang frontal attack ay walang alinlangang pinakamalakas, at ang mapanirang kapangyarihan ng boomerang sa likod ay hindi maliit. Iwasan muna ang pinakamatibay na punto. Ang sibat ay itinapon sa likuran, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay na-injected, at ang sibat na liwanag ay nilamon. Hindi mo kailangang makita gamit ang iyong mga mata, umasa lamang sa paghuhusga upang walisin ang boomerang sa pinakamagaspang na paraan. Magagawa pa rin ito ng melee mecha kasama ang sariling soul power ni Tang Wulan gamit ang boomerang. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay sa sandaling ito, ang 3 boomerang ni Ling Wuyo ay hindi inaasahang muling nagbago. Ang boomerang ng kanyang sariling martial arts ay biglang lumutang paitaas ng ilang puntos, at ang boomerang sa kanyang kamay ay lumipad palabas at bahagyang hinawakan ang ikatlong boomerang, tulad ni Lao Yan na lumilipad palayo, at lumipad patungo sa magkabilang panig ng sabay. Sa kanila, ang unang spirit ring sa martial arts boomerang ay kuminang ng maliwanag, at ang bilis nito ay biglang tumaas. Muntik na itong maging multo at nilagpasan ang mecha ni Tang Wulan, direktang tumama sa likuran niya at malapit ng mabangga sa sibat. Sa boomerang, nagbanggaan ang 2 boomerang at muling nagbago ang direksyon ng paglipad. Sa 3 boomerang, 2 sa kanila ang lumipad mula sa isang napakaliit na anggulo patungo sa kilikili at ulo ng mecha ni Tang Wulan. Sa oras na ito, nahulog ang mech at sibat ni Tang Wulan sa bakanteng espasyo. Nagkataon na ito ay makaluma. Pati ang takbo ng ghost fan ay na-staggered dahil sa biglang pagbabago ng kalaban. Hindi maganda. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, at sa desperasyon, nailabas lamang niya ang kanyang martial soul. Ang mga asul na pilak na Emperor Vines ay dumagsa, namumulaklak mula sa lahat ng uri ng mecha, na naging isang malaking lambat upang takpan ang lahat ng kanilang mga mecha. Mula nang lumahok sa kompetisyon ng mecha, ito ang unang pagkakataon na si Tang Wulan ay nahulog sa ganoong kawalan. Kailangang gamitin ng mga pinilit ng kalaban si Wan para ipagtanggol. Puff, puff. Sa 2 beep, ang 2 standard na boomerang ay tumalbog ng napakatigas na asul na pilak na damo, ngunit ang Blue Silver Emperor mismo ay nagpakita rin ng maraming pinsala. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mecha na armas, kahit na ito ay nag-evolve sa Blue Silver. Ginamit ni Emperor, at ni Tang Wulan ang Blue Silver Overlord transformation sa sandaling dumating siya upang dagdagan ito. Sa harap ng high-frequency oscillating boomerang, hindi pa rin ito sapat upang ganap na labanan. Buti na lang, tumalbog pa rin ito. Ngunit sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan ang isang malaking banta. Ang banta na ito ay nagmula sa ikatlong boomerang. Dahil sa kanyang mga kalkulasyon, kapag ang kanyang Blue Silver Emperor ay bumuo ng isang range defense, ang ikatlong boomerang ay dapat na nasa hanay din ng nilalabanan. Ngunit ang ikatlong boomerang na ito ay tila naglaho, at lahat ng mga tunog at pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu ay nawala sa isang iglap, at ito ay ganap na nawala sa paningin ni Tang Wulan. Ang kanyang boomerang ay may espiritong kakayahan upang takpan ang kanyang sariling hininga. Halos walang pag-aalinlangan na pinaandar ni Tang Wulan ang thruster ng mecha, at nagmamadaling tinungo ang direksyon ni Ling Wuyu, at natapos din ang pagbilis sa isang iglap. Ang matinding alitan ay tumunog sa susunod na sandali, at ang iba't ibang instrumento sa loob ng mecha ni Tang Wulan ay biglang commandant. Nasira ang frame shield, at ang back thruster ng mecha ay nasira ng 30%. Kung medyo mabagal ang kanyang takbo, baka mabuksan pa ang kanyang sabungan. Napakalakas. Naapektuhan ng boomerang mula sa likuran, ang forward mech ni Tang Wulan ay lumihis at gumulong sa gilid. Si Ling Wuyo, na pumailang lang sa hangin, ay bumilis sa isang iglap, at pinaandar ang sarili niyang propeller. Nang mapagpakumbaba, dumiretso siya kay Tang Wulan at tumalon pasulong. Bumalik na sa kanyang mecha ang 2 boomerang na tumalbog. Bumagsak mula sa langit sa kanyang mga kamay, 2 boomerang ang direktang pumutol sa mecha ni Tang Wulan. Masyadong malakas, ang lahat ay nasa loob ng mga kalkulasyon ng kalaban, at ang kalaban ay ganap na naging master ng larangan ng digmaan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Tang Wulan ang isang mecha master na may ganoong kalakas na kontrol. Hindi ba dapat nakabatay ang mecha combat sa sarili nitong kakayahan na durugan ang mga kalaban? Paano magkakaroon ng gayong matalinong kontrol? Gayunpaman, kapag mas kritikal ang sandali, mas mapapasigla ang sariling potensyal ni Tang Wulan. Ang halwang metal na sibat na nasa kanyang kamay ay bahagyang nasa lupa, at pinilit niyang umikot ang kanyang katawan. Kasabay nito, ang pinakawalan na Blue Silver Emperor ay nagpasiklab sa pangalawang kakayahan ng espiritu. Kasama ang sarili niyang mecha protection.
Ang Blue-Silver Spike Array ay napakalakas pa rin sa ilalim ng variable increase ng Blue-Silver Overlord, na bumubuo ng isang mahusay na protection na epekto. Sa sandaling naisip ni Tang Wulan na makakahinga na siya, biglang, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng panganib ang muling lumitaw sa kanyang isipan. Walang pag-aalinlangan, pilit na pinaandar muli ang thruster. Hindi lamang iyan, sa wakas ay hindi nang ahas si Tang Wulan na hawakan ito. Mabilis na lumubog ang core ng dragon sa kanyang katawan at sumanib sa spirit power vortex. Ang lahat ng asul na pilak na emperador ay naging ginto sa isang iglap. Ding 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 ding. Sa sunod-sunod na mga banggaan, biglang natuklasan ni Tang Wulan na ang malaking asul na pilak na emperador na nabuo sa pamamagitan ng kanyang mga asul na pilak na spike ay patuloy na nakahanay, at ang boomerang na may 5 bilog ng mga spirit ring ay malapit na. Kahit nasa ilalim ng kapangyarihan ng sariling Dragon Core bloodline ni Tang Wulan, ang Blue Silver Emperor ay mabubuksan lamang ng isa-isa ng boomerang nang hindi nabubuksan. Sa boomerang, ang una, pangalawa, pangatlo, at tatlong singsing ng espiritu ay nagniningning ng maliwanag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tatlong espiritong kakayahan ang sabay na inilabas. Gayunpaman, ang asul na pilak na emperador na may dugo ng Golden Dragon King ay sapat pa rin ang lakas pagkatapos ng lahat, na lubhang nagpapahina sa kapangyarihan ng boomerang na ito, at ang nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan ay nagpanginig sa hangin. Sa paligid ng boomerang, ang lahat ng lumitaw ay baluktot na liwanag. Kinuha ni Tang Wulan ang kanyang sibat at dumiretso upang tapikin ang boomerang. Ang pang-apat na spirit ring sa boomerang ay nagliwanag sa isang iglap. Ang silver-white boomerang na orihinal na ipinakita sa buong katawan nito ay biglang naging maliwanag na kulay, na parabang ang katawan ay sinindihan ng nakakasilaw na apoy. Nang nasa ibabaw na ang sibat, biglang napagtanto ni Tang Wulan na ang kanyang mecha spear ay talagang naputol sa isang iglap. Maging ang Blue-Silver Emperor, na mabilis na bumangon sa ilalim ng kanyang kontrol, ay sunod-sunod na napailing. Ang mabilis na umiikot na boomerang ay dumating sa harap ng kanyang mecha sa isang iglap, at ang target ay ang control room na kinaroroonan niya. Ito ay masyadong dominante. Sa kabutihang palad, ang mecha ni Ling Wuyo ay naapektuhan ng asul na Silver Spike Formation at hindi ito ng ahas na lapitan. Kung hindi, hindi na talaga kayang harapin ni Tang Wulan ngayon. Ang incandescent na boomerang ay nagpapalabas ng walang kapantay na aura, at ang nakapaligid na hangin ay marahas na baluktot. Bagamat hindi ito maaaring putulin ng Blue-Silver Emperor, na na-inject sa bloodline ng Golden Dragon King, mayroon itong kakaibang oscillating force na maaaring mag-alis ng Blue-Silver. Umiling ang mga emperador, ngunit bahagyang naapektuhan ang bilis, at dumating sila sa harap ni Tang Wulan. Sa kalahati na lamang ng sibat na natitira, ang boomerang ay lumapit, at ito ay hindi maiiwasan. Ang tunog ng nasirang propeller ay umalingaw na sa mga tainga ni Tang Wulan. Nagsisigawan na ang audience mula sa audience, at ang nakita lang nila ay ang mga santukan na malapit ng mahulog. Kasabay nito, labis silang nagulat sa Boomerang Mecha Division. Ito ay hindi kapanipaniwala na magagawang gamitin ang boomerang sa ganoong lawak. Ngunit sa sandaling ito, ang walang narinig ay buntong hininga mula sa Mecha Control Room ni Tang Wulan. Keng! Tumunog ang tunog ng pagkabasag, at ang protective armor ng Mecha Control Room ni Tang Wulan ay biglang nabasag. Isang golden claw ang nakaunat mula sa control room. Kung ikukumpara sa boomerang na mahigit 5 metro ang laki, ang golden claw na ito ay hindi ganoon kalaki, at wala man lang itong nakakasilaw na aura ng kalaban. Ngunit sa sandaling dumating ang boomerang, nagsara ang mga kuko. Ang boomerang na kumikinang na may maliwanag na kulay, na sinamahan ng isang, katok, na pagsabog. Tumigil ka bigla. Ang oras ay tila huminto sa sandaling ito, at lahat ng mga manunood na nag-aakalang ang tagumpay o pagkatalo ay nahahati na, ang kanilang mga ekspresyon ay nagyelo sa isang iglap. Ito. Anong nangyayari dito? Bakit iniunat ng mech ang isang kamay mula sa loob ng mech upang labanan ang pag-atake? Karaniwan ang gumamit ng mecha shield para labanan ang mga pag-atake, at gamitin ang sariling alloy armor ng mecha para labanan ang mga pag-atake. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakita nila ito sa pamamagitan ng pag-agaw at pagsira sa depensa ng mecha mismo at paggamit ng kanilang mga kamay upang labanan ang pag-atake. Malinaw na huminto sa ere ang long-range mecha ni Ling Wuyo. Lalong lumakas ang liwanag sa boomerang na iyon. Ngunit kahit paano ito kumurap, hindi nito maalis ang kuko ng gintong dragon na ganap na wala sa sukat nito. Ayoko rin maging ganito. Napabuntong hininga si Tang Wulan sa kanyang puso. At sa susunod na sandali, sa likod ng kanyang santukan na mecha, isang malaking figure ang lumitaw ng marahas. Umuungol. Oh my God, ano yon? Bulalas ng audience. At halos walang pag-aalinlangan ang mecha ni Ling Wuyo na naghagis ng dalawang malalaking boomerang. Gayunpaman, sa pagharap sa napakalaking figure na mahigit 60 metro ang taas, nang lumipad ang dalawang boomerang sa harapan nila, hindi man lang nito sinasadyang harangin sila, na nagpapahintulot sa kanila na maglaslas sa sarili nito. Pagkatapos ay lumipad ang dalawang boomerang na parang mga laruan. Ang malaking figure ay biglang bumilis, at pagkatapos ay nagpakawala ng dagandong sa direksyon ni Ling Wuyo.
Sa nakakabinging dagandong, lahat ng tunog sa buong magulong field ay pinigilan, malinaw na tumigil ang santukan na mecha ni Ling Wuyo, at sa susunod na sandali, ang buntot ng napakalaking figurang iyon ay tumawid. Tinamaan ito ng husto ang mecha ni Ling Wuyo. Boom! Si Ling Wuyo ay hindi nakipagkasundo, siya ay talagang hindi nakipagkasundo. Bilang isa sa mga Ace Mecha Division ng Blood God Legion, siya ay isang karapat-dapat na malakas sa kontrol ng mecha. Gayunpaman, ang magagamit niya ngayon ay ang pinakakaraniwang mech na ginagamit sa laro. Upang ang hadlang sa tunog ay limitado, pabayaan ang kanyang tunay na lakas. Nakatingin lang siya, nabasag ang mecha niya at nag-teleport siya palabas ng laro. Ito ay talagang tumagal ng wala pang 10 segundo mula sa paglitaw ng Tyrannosaurus hanggang sa pagtatapos ng laro. At ang maikling 10 segundong ito ang nagdulot ng parehong pag-iisip sa puso ng lahat ng naruroon. Hindi patas. Ito ay ganap na hindi patas. Sa labanan ng mecha, malinaw na siya ay nasa isang ganap na kawalan, ngunit umasa siya sa nakakatakot na behemoth na ito na hindi alam kung saan ito nanggaling upang malutas ang laro. Ito ay mecha warfare. Ngunit ang ginamit ni Xiao Tang ay hindi ang kapangyarihan ng mecha. Si Tang Wulan ay sobrang walang magawa. Alam niyang siguradong mas mababa siya sa kanyang kalaban in terms of mecha control. Pero sa totoo lang, hindi naman ganoon ka-unfair. Ang tunay na banta sa kanya ay ang martial arts spirit ng kalaban, hindi ang standard boomerang. Imposibleng masira ng isang karaniwang boomerang ang Blue Silver Emperor. Ngunit sa anumang kaso, para sa kalaban ngayon, siya ay taos-pusong hinahangaan mula sa puso. Ito ang unang pagkakataon na napahiya siya mula nang magsimula ang laro. Matigas nga ang kalaban na kinaharap ko ngayon, hindi lang napakalakas ng kontrol niya sa mecha, pero higit sa lahat, napakalakas din ng martial spirit niya. Ang dalawang high-frequency oscillating boomerang, kasama ang kanyang martial spirit boomerang, ay pinagsama ang tatlo sa isa, na halos parang braso. Mula umpisa hanggang wakas, pinigilan niya si Tang Wulan, ang tatlong boomerang na ito ang ginamit niya. Bagamat napakaingat na ni Tang Wulan, ang kanyang hindi pa katandaan na pagmamarka ay hindi magagamit. Nararamdaman ang kanyang sariling mga problema at pagkukulang, kahit na ang kanyang mga tainga ay puno ng buzz, ang puso ni Tang Wulan ay napakasaya pa rin. Lumalabas na ang mga kasanayan ay maaaring umabot sa ganoong sitwasyon. Simula nang mag-practice ako ng marksmanship nitong mga araw na ito, pinaghirapan ko na ang mga sinabi ko, pero ngayon ay parang medyo singular na. Ang pagiging marksman ay hindi lamang tungkol sa pagsulong ng buong tapang. Bago sumulong ng buong tapang, kailangan mo munang magkaroon ng mas matatag na mga pangunahing kasanayan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mabilis na nadiskonekta si Tang Wulan mula sa Star Battle. Net pagkatapos niyang wala sa espasyo ng laro. Pagkabalik sa dormitoryo, bitbit niya ang Golden Dragon Spear at tumakbo sa Legion Training Area. Bigla niyang napagtanto na kailangan niyang palakasin sa ilang mga paraan. Isinuot ni Ling Wuyo ang uniforme ng militar upang takpan ang kanyang magandang figure, ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Sa round robin, walang talo pero sa larong ito, agrabyado talaga siya. Medyo pamilyar ang malaking lalaki na iyon, at ang kanyang kapangyarihan ay sobrang nakakatakot. Kung nagmamaneho siya ng sarili niyang mech, tiwala siyang haharapin ang isa't isa. Gayunpaman, ang karaniwang mech na iyon ay hindi lamang may mahinang mga kakayahan sa offensiba at defensiba, ngunit hindi rin maihahambing sa kanyang sariling mecha sa mga tuntunin ng bilis. Walang pagkakataon na umiwas, at nawasak siya ng kalaban. Ito ay simpleng walang kahihiyan. Isa pa, ang lalaking iyon ay talagang hinawakan ang sarili niyang boomerang gamit ang kanyang mga kamay. Ano ang ginawa ng kanyang kamay? Alam mo, ang lakas ng pag-atake ng iyong boomerang ay talagang ang pinakamataas na antas sa mga espiritu ng armas ng parehong antas. Sa kanyang paghuhusga, lubos niyang naunawaan sa oras na ito na hindi siya talo sa mecha, ngunit sa diwa ng martial arts. Ang kalaban ay malamang na isang powerhouse sa twin spirit level. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang sandali, naisip na niya kung bakit pamilyar ang malaking lalaki na nakita niya. Jiang Wuyo. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, si Ling Wuyo ay direktang humakbang palabas. Sa kanyang mga balikat, 2 bar at 2 bituin, ang ranggo ng Tenyente Koronel, ay nakabitin ng kahanga-hanga. Jiang Wuyo, nasaan ka? Direktang dinial ni Ling Wuyo ang numero ng komunikasyon ni Jiang Wuyo, hindi pinapansin ng mga opisyal na bumati sa kanya sa Stardaw Battle. Net area. Anong problema, bakit mo ako hinahanap? Halatang medyo naiinip ang boses ni Jiang Wuyo. Naghahanap ako ng pwedeng gawin sa'yo, nasaan ka? Huminga ng malalim si Ling Wuyo at bahagyan niyang pinigilan ang kanyang galit. Kung hinahanap mo ako, pupuntahan kita. Bakit? Galit na sabi ni Jiang Wuyo. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Sa wakas ay nagsalita si Ling Wuyo, bibigyan kita ng 1 minuto at lalapit ka agad sa akin, kung hindi, hindi magalang sa iyo ang aking matandang babae. Araw-araw, ang mga tao sa iyong kampo ay mag-iisa sa iyo ng mga mecha, maniwala ka man o hindi. Cut, hindi ko kailangan ng mechas, okay, natatakot ako sa iyo. Walang pakialam na sabi ni Jiang Wuyo. Ito ang sinabi mo. Maghintay ka, pupunta ako ngayon sa iyong unang batalyon. Gusto kong makita kung sino man sa iyong batalyon ang may kakayahang pigilan ako.
Sinabi ni Ling Wuyo habang sinasabi niya, gusto niyang ibitin ang komunikasyon. Oh, ano para sa'yo? Nasaan ka na? Hahanapin kita. Walang magawang sabi ni Jiang Wuyo. Kahit na ayaw niyang makita si Ling Wuyo, walang paraan, kung sino ang magpapalakas sa isang tao, at si Ling Wuyo ay may palayaw sa Legion, tinawag ang baliw na mangkukulam, ginawa niya talaga ang lahat. Noong una, na-promote na siya sa isang mataas na ranggo na koronel, ngunit siya ay na-demote dahil lamang sa isang pagkilos ng galit. Ang pangunahing dahilan kung bakit ayaw siyang makita ni Jiang Wuyo ay dahil may mga kwento pa rin sa pagitan ng dalawa. O ito ay isang contradiction. Hindi pangit ang hitsura ni Ling Wuyo, ngunit hindi ito partikular na maganda. Siya ay kabilang sa uri ng napakalakas na babae, na may balingkinitang figure at mas malaki kaysa sa karaniwang babae, at ang kanyang edad ay halos kapareho ni Jiang Wuyo. Bata pa lang sila ay magkakilala na sila ni Jiang Wuyo, at halos naglalaro na sila mula pagkabata. Noong 25 taong gulang si Ling Wuyo, bigla niyang nahanap si Jiang Wuyo at sinabi sa kanya na gusto niya itong makasama. At sabihin sa kanya na ang isang malakas na tao lamang na tulad niya ang karapat-dapat sa kanya. Ngunit si Jiang Wuyo ay malakas, ngunit hindi ibig sabihin na magugustuhan niya ang isang malakas na babae. Nawala agad ang sinabi niya. Gusto niya ang magagandang babae tulad ni Long Yuzo. Galit na galit si Ling Wuyo, at agad na nilabanan si Jiang Wuyo. Sa oras na iyon, ang paglilinang ni Jiang Wuyo ay nasa itaas na niya, at ang kanyang sariling kapangyarihan ng espiritu ng Tyrannosaurus ay kamangha-mangha. Sa one-on-one na sitwasyon, si Ling Wuyo ay talagang walang kinalaman sa kanya, at sa wakas ay dinaig ni Jiang Wuyo. Ngunit matigas ang ulo ni Ling Wuyo at hindi ito pinabayaan. Sa halip, bumalik siya at binuksan ang kanyang mecha at muling pumunta kay Jiang Wuyo. Sa pagkakataong ito, hindi nakalaban si Jiang Wuyo. Ang paglilinang ng dalawa ay hindi malayo, ngunit ang Jiang Wuyo ay hindi angkop para sa paggamit ng mga mecha, habang si Ling Wuyo ay ang Ace Mecha Division ng hukbo. Sa pagdami ng mecha, kahit na binuksan ni Jiang Wuyo ang battle armor noong panahong iyon, dahil one character pa rin ang battle armor niya noong panahong iyon, si Ling Wuyo ay isa ng black level mecha. Tinalo ni Ling Wuyo. Sinabi sa kanya ni Ling Wuyo noong panahong iyon na kung hindi siya pumayag na makisama sa kanyang sarili, makikipagkita at makikipag-away siya minsan. Si Ling Wuyo ay hindi isang Blood Master, magaling siya sa pangmatagalang pag-atake, at ang bilis ng kanyang promosyon ay mas mabilis kaysa kay Jiang Wuyo, at isa na siyang Deputy Commander. Anuman ang ranggo ng militar, sa katunayan ang kapangyarihan ay mas mataas pa rin kaysa kay Jiang Wuyo. Hindi ka maaaring pumunta sa Legion upang tawagan ang mga shot ng ganitong uri ng bagay. Sa desperasyon, si Jiang Wuyo ay maaari lamang mag-cultivate ng masikap, at sa wakas ay nakapasok sa ika-6 na ring cultivation base at nakamit ang 2-character battle armor. Doon lamang masusupol si Ling Wuyo, at hindi siya aabuso nito sa sandaling magkita sila. Matapos paulit-ulit na hamanin ni Ling Wuyo si Jiang Wuyo at Mab Aigo, determinado siyang magsanay ng masigasig. Kapag nalampasan na ng kanyang cultivation level si Jiang Wuyo, walang alinlangan na mapupunta siya sa mga problema ni Jiang Wuyo. Kaugnay nito, si Jiang Wuyo mismo ay walang magawa, ngunit wala siyang magandang paraan upang harapin ang ganoong sitwasyon. Kaya naman, sa sandaling makita niya ang Soul Guidance Communication mula kay Ling Wuyo, galit na galit siya. Siyempre, hindi lahat ng ito ay masama, at least, mas masipag siya sa paglilinang. Ito rin ang kontribusyon ni Ling Wuyo. Sinabi ni Ling Wuyo kay Jiang Wuyo kung nasaan siya. Pagkaraan ng maikling panahon, lumapit sa kanya si Jiang Wuyo. Nakatingin kay Ling Wuyo na may galit na mukha, hindi napigilan ni Jiang Wuyo na tumawa at sinabing, "Oh, baliw na babae, anong nangyari sa iyo ngayon? Sino ang nang-ahas na guluhin ka?" Not to mention, sa Legion, wala talagang naglalakas loob na guluhin si Ling Wuyo. Iginagalang niya ang mga mas mataas sa kanyang ranggo, at walang makakatalo sa kanya kung sila ay mas mababa sa kanyang ranggo. Kaya naman sinabi ito ni Jiang Wuyo. Galit na sinabi ni Ling Wuyo, "Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, tatanungin kita. Ikaw espiritu, sino pa sa Legion ang katulad mo?" Natigilan sandali si Jiang Wuyo, "Hindi. Ako lang." Sinabi ni Ling Wuyo, "Imposible. Ngayon ay may nakilala akong isang lalaki sa laro. Malinaw na hindi ako kayang talunin ng kanyang mecha, ngunit sa huli ay nagpatawag siya ng isang malaking lalaki na katulad ng iyong martial arts spirit. Nakikita ko na iyon ay projection lamang. Maaaring ito ay isang espiritu. Ngunit ito ay napakalakas at sinira ang aking mecha sa ilang mga suntok." Ha! Natarante si Jiang Wuyo, "Imposible, sigurado ka bang galing yan sa Western Division natin? Nagkamali ba?" Sinabi ni Ling Wuyo sa galit na boses, "Imposibleng magkamali. Ang mga taong iyon mula sa Mingdo ay pumunta na lahat sa Central Division, o pumunta sila sa Northwest Division, at hindi sila nakipagkompetensya sa aming panig. Hindi kaya sila ay nasa Fire Basin? May kalaban kaya na maihahambing sa amin? Martial Spirit, ngunit mas malaki ito, mga 60 metro ang taas." Sumimangot si Jiang Wuyo, "Imposible ito. Tulad ng alam mo, biglang nagbago ang bloodline ko noong ipinanganak ako, at pagkatapos ay lumitaw ang Tyrannosaurus 1. Ako ang una sa kasaysayan ng aming pamilya. At ang Tyrannosaurus mismo ay isang hindi sumusukong kaluluwa,
At hinding-hindi ito magagamit ng kahit sino. Paano ito makikita sa laro? Ang Soul Beast na ito ay matagal nang natutunan. Malamig na sinabi ni Ling Wuyo, naniniwala lang ako sa sarili kong mga mata. Hindi mo talaga alam. Sinabi ni Jiang Wuyo, masyadong kakaunti ang mga pahiwatig. Maaari mong sabihin sa akin ng detalyado kung ano ang sitwasyon ng iyong kalaban. Nang marinig ang sinabi ni Ling Wuyo, wala siyang pakialam na galitin siya. Siya ay palaging galit na galit sa Tyrannosaurus Rex. Interesado sa. Sa ngayon, ikinwento ni Ling Wuyo ang proseso ng pakikipaglaban ngayon kay Tang Wulan. Nang marinig ni Jiang Wuyo ang kanyang sinabi na may lumabas na golden claw mula sa mecha at hinawakan ang kanyang bumirang, biglang naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Kasabay nito, mayroong isang tiyak na kaugnayan sa aking puso. Sapat na ang mga pahiwatig. Tanong ni Ling Wuyo. Tumango si Jiang Wuyo, huwag mong sabihin sa akin, ito ay talagang nagpapaalala sa akin ng isang halimaw. Kung siya iyon, ito ay posible. Ang ating hukbo. Tanong ni Ling Wuyo. Tumango si Jiang Wuyo, oo, ito ang legion natin, bagong dating. At ito ay maituturing na alamat ng tama at mali. Kung matalo ako sa kanya, hindi na ako magtataka, hindi ko matatalo ang lalaking iyon. Kaya lang, ewan ko, may ganoong kamay pa rin siya. May bakas ng curiosity sa mga mata ni Ling Wuyo, sino ang sinasabi mo? Bago dito, bakit hindi ko alam? Sinabi ni Jiang Wuyo, normal lang kung hindi mo alam. 1 o 2 buwan pa lang nandito ang mga tao. Maghintay ka, tatanungin ko kung siya iyon. Kinagat ni Ling Wuyo ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung ang lalaking ito, hindi ko siya mapapatawad. Ang pang-aapi sa aking mecha ay hindi mabuti, at ang paggamit ng martial spirit para harapin ako ay wala. Galit na sinabi ni Jiang Wuyo, sa isang mecha battle, ang kakayahan mismo ng Soul Master ay bahagi ng labanan. Hindi patas na sabihin iyon. Para bang hindi ka gumagamit ng martial soul. Buti na lang mas magaling ang martial soul ng isang tao kaysa sa iba. Malakas ka, inggit ka. Ba! Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, kontaken mo ako sa lalong madaling panahon. Galit na sabi ni Ling Wuyo habang ang mga kamay ay nasa kanyang balakang. Diniyal ni Jiang Wuyo ang Soul Guide Communication, ngunit isang abalang tono ang nagmula sa kabilang panig. Walang sumagot, nagsasanay yata siya, at isinara ang Blood God Ring. Walang magawa si Jiang Wuyo. Wala akong pakialam, hanapin mo siya para sa akin, kung hindi, ipagpalagay kung ikaw iyon ngayon. Galit na sabi ni Ling Wuyo. Are you reasonable? Nagalit din si Jiang Wuyo. Kailan pa nakipagkatwiranan ang aking matandang babae? Hindi ako magiging makatwiran, ano ang problema mo? Huwag tanggapin ng mag-isa. Si Ling Wuyo ay nagagalit ngayon. Kalimutan mo na, tinatamad na akong makipag-usap sa iyo, teka, ilang beses ko pang subukan. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong i-provoke sa isang ito. Tinutulungan na kita, at wala itong kinalaman sa akin. Relasyon, bakit hayaan mo akong mahiga na may baril? At, huwag mong isipin na maaari kang manalo sa pamamagitan ng pagsusuot ng iyong sariling mekaniko, ako pa rin ang lakas. Ang mga tao ay nasa itaas pa rin. Sa mga ito ay mga normal na away, at wala kang gagawin. Ha, kontaken mo lang. Medyo hamina ang galit ni Ling Wuyo, at ang usapin ngayon ay talagang walang kinalaman kay Jiang Wuyo. Ilang beses na na-i-broadcast ni Jiang Wuyo ang numero ng komunikasyon ni Tang Wulan, ngunit wala pa ring sumasagot dito. Talagang isinara na ni Tang Wulan ang singsing ng Diyos ng dugo sa oras na ito, at sa proseso ng paglilinang, hindi niya gustong maabala ng iba. Sa sandaling ito, siya ay nasa Gravity Training Room, hawak ang Golden Dragon Spear, at sunod-sunod na tumutusok pasulong. Mayroong ilang mga aksyon batay sa paggamit ng mahabang sibat. Ito ang paraan ng pagkatuto na nakita niya sa Tang Sect. Ang mga tinek ang pinakapangunahing uri. Ang pagsaksak, pagpuputol, pagbomba, at pagtutok ay lahat ng pamamaraan ng paggamit ng baril. Matapos labanan ni Tang Wulan si Ling Wuyo ngayon, nalaman niya na ang kanyang pinaka-hindi sapat na lugar ay ang mga pundasyong ito. At kung gusto niyang gamitin talaga ang estilo ng tinutukoy ng Chenfo, dapat niyang gawing perpekto ang pundasyon, at matatag ang pundasyon, upang mas maunawaan ang malalim na kahulugan ng Chenfo. Sa makatuwid, siya ay nasa Gravity Training Room, inayos ang gravity sa 5 beses ang lakas, hawak ang gintong dragon na baril, at simpleng itinayo ang pundasyon. 30 shot bawat minuto ay sinasaksak sa karaniwan, at ang bawat shot ay ganap na hinihigop. Ang espiritu at enerhiya ay ganap na isinama sa aking sariling pangunawa sa baril. Hindi nito ginagamit ang kapangyarihan ng kaluluwa at dugo, ngunit sunod-sunod na putok ang putok. Palaging pamilyar sa pakiramdam kapag ang gintong sibat ng dragon ay tinusok. Hindi niya alam kung gaano katagal ang pag-eensayo para maipadama sa kanya ang totoo, ngunit naniniwala siyang hanggat patuloy siyang nagsasanay, tiyak na lalakas ang kanyang pundasyon. Saksak lang, walang ibang galaw, paulit-ulit, walang kapaguran. Sa kanyang pisikal na lakas, hindi mahirap suportahan ang gayong pagsasanay. Ang core ng dragon ay natural na umiikot, ang enerhiya na ibinibigay sa kanya, at ang pagbawi ng kanyang katawan ay hindi isang problema, kahit na ito ay 5 beses ang gravity, ito ay isang maliit na pagtaas lamang sa pagkonsumo. Ito ang ultimate sa Gravity Training Room.
Maging si Tang Wulan ay hindi alam kung gaano ito katagal. Nang sa wakas ay naramdaman niyang nagsimulang sumakit ang kanyang mga braso, at unti-unting naramdaman ang ilan sa mga misteryo sa proseso ng pagsaksak sa gintong sibat ng dragon, tumigil siya. Huminga siya ng mahabang hininga, pinunasan ang pawis sa mukha, at tumanggaw bilang kasiyahan. Pakiramdam ng kaunti, bumalik at magpahinga saglit bago magpatuloy. May mga laro pa siya sa likod, kaya natural hindi siya makakapag-practice dito palagi. Naglalakad palabas ng training room, pagkabukas pa lang niya ng Blood God Ring, nag-vibrate ang Blood God Ring. May, anong problema? Hindi napigil ang magtanong ni Tang Wulan. Tinatanong mo pa ako kung anong problema. Papatayin mo na ako. Nasaan ka? Medyo namamatay na sabi ni Jiang Wuyo. Ha? Nagulat na sabi ni Tang Wulan, ano ang problema mo? Nasa gravity training room ako. Nasaan ka? Hintayin mo ako sa pinto, darating tayo kaagad. Nang mabitin ang komunikasyon, talagang naliligaw si Tang Wulan. Ano ang sitwasyon? Dahil ba sa pagsuko kahapon? Hindi. Hindi sana sinabi ni Jiang Wuyo na dahil sa pagsuko kahapon, papatayin niya siya ngayon. Matapos magpunas ng pawis ay mabilis na tumakbo ang dalawa pagkaraan ng ilang sandali. Tumatakbo sa unahan ang isang babaeng opisyal na mukhang matangkad at balingkinitan, medyo malapad ang mga balikat, at matibay ang mukha, ngunit malaki ang mga mata at mapupusok ang mga mata, at ang maikli niyang buhok ay nakatindig na parang bakal. Siya ay matapang at kabayanihan. Sinundan siya ni Jiang Wuyo, ngunit blanko ang kanyang mga mata at nanlumo ang kanyang mukha. Ikaw si Tang Wulan. Ikaw ba si Xiao Tang? Lumapit si Ling Wuyo kay Tang Wulan ng ilang hakbang at nagtanong. Natigilan sandali si Tang Wulan at tumingin kay Jiang Wuyo. Mapait na ngumiti si Jiang Wuyo, naka-encounter ka ba ng boomerang sa iyong mech match? Tumanggo si Tang Wulan, paano mo nalaman? Itinuro ni Jiang Wuyo si Ling Wuyo, hindi ba siya? Kailan ka nagkaroon ng Tyrannosaurus spirit? Bakit hindi ko alam? Hinahanap ka niya. Tumingin si Ling Wuyo kay Tang Wulan na may nakakapasong mga mata, walang galit sa kanyang mga mata, ngunit labis na pag-usisa. Kahit anong tingin mo dito, si Tang Wulan ay nasa early 20s din. Ang ganda-ganda talaga niya. Ang kanyang mga mata ay mas maganda kaysa sa kanyang sarili. Kung maglagay siya ng mahabang buhok, siya ay magiging isang nakamamanghang kagandahan. Payat at matangkad. Ang paningin ni Ling Wuyo ay medyo kritikal, ngunit ang hitsura ni Tang Wulan ay walang nakikitang anumang pagkukulang. Oo, ako si Xiao Tang. Ikaw ba ang gumagamit ng boomerang? Ling Wuyo. Tanong ni Tang Wulan. Malamig na ngumuso si Ling Wuyo, oo, ako ito. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, ano ang hinahanap mo? Sinabi ni Ling Wuyo, hahanapin kitang lalaban muli, isang aktwal na laban. Hindi ako kumbinsido na matatalo. Mabuti. Sumang-ayon si Tang Wulan. Sa pagkakataong ito ay si Ling Wuyo naman ang nagulat. Noong una ay akala niya ay tatalikuran si Tang Wulan, ngunit hindi niya inaasahan na ang nakikita niya sa mga mata nito ay puno ng pananabik na subukan. Sinabi ni Jiang Wuyo, okay, baliw na babae, okay lang sa akin, pumunta ka at maglaro ng mag-isa. Kapag tinawag mo akong baliw na babae ulit, papatayin kita. Mabangis na sabi ni Ling Wuyo. Inilibot ni Jiang Wuyo ang kanyang mga mata at sinabing, mas mabuting hindi na lang kita makita. Kung hindi mo ako mahanap, paano kita tatawagan? Aalis na ako. Pagkatapos noon, tumalikod siya at tumakas. Si Tang Wulan ay nagpractice ng kanyang pagbaril sa loob ng higit sa 3 oras, at si Ling Wuyo ay ginugulo siya ng higit sa 3 oras, na nagpatuloy sa kanyang paglalaro ng Soul Guidance Communication. Walang kinalaman si Jiang Wuyo, hindi niya kayang i-provoke ang lalaking ito. Ang 3 oras na ito ay naubos na. Tumingin kay Jiang Wuyo na tumakas, sinabi ni Tang Wulan, saan tayo pupunta? Naka-adapt na siya sa kanyang pagkakakilanlan bilang Blood God Camp at hindi na tinatawag na Chief. Tungkol sa sitwasyon ni Tang Wulan, si Ling Wuyo ay nakalabas ng Jiang Wuyo matagal na ang nakalipas habang naghihintay ng mahigit 3 oras. Mecha vs. Theater, sumama ka sa akin. Ang Blood God Legion ay kumpleto sa gamit, at ang mga mech ay natural na magagamit sa teatro, at sila ay napaka-advance. Ang Mecha Battle Zone at ang Battle Room ni Tang Wulan ay mas malaki kaysa sa kung saan nakaharap ni Jiang Wuyo noong nakaraan, at ito ay mas mataas. Ito ay 200 metro ang lapad at 70 metro ang taas. Ito ay nasa ilalim ng lupa, kaya hindi pa nakikita ni Tang Wulan ang ganoon kalaking gusali sa lupa. Ang paggamit ng mecha para labanan ang battle zone ay para magbayad para sa merito, pagkatapos magbayad ni Ling Wuyo, pagkatapos ay pumasok sina Tang Wulan at Tang Wulan. Nakikinig kay Jiang Wuyo, medyo malakas ang depensa mo, at hindi ako maawa mamaya. Tumingin si Ling Wuyo kay Tang Wulan na may nakakapasong mga mata. Okay. Simple at diretso pa rin ang sagot ni Tang Wulan. Lubos niyang inaabangan kung anong uri ng lakas si Ling Wuyo sa kanyang kapanahunan. With her mecha control ability, if you control your own mecha, it will sure very strong. Siyempre, hindi binalak ni Tang Wulan na kontrolin ang mecha para labanan siya, wala itong pinagkaiba sa paghahanap ng pang-aabuso. Gagamitin din niya ang pinakamalakas niyang estado para harapin, para maasa ang kanyang pagiging marksman. Tumayo ang dalawa 100 metro ang layo, huminga ng malalim si Ling Wuyo,
mabilis na nagtagpo ang kanyang mga mata, at nanlamig siya sa maikling panahon. Ang kanyang naiinip na init ng ulo ay hindi nangangahulugan na ganoon din ang gagawin niya sa labanan. Sa kabaligtaran, nanatili siyang kalmado sa buong labanan. Ang pagiging isang Ace Mecha Division ay ganap na nakadepende sa lakas. Alam mo, ang Ace Mecha Division ng Blood God Legion ay ganap na naiiba sa Ace Mecha Division sa labas. Itinaas ang kanyang kamay at ibinato ito, isang itim na liwanag ang lumitaw sa harap ng kanyang katawan, at ang itim na anino ay mabilis na nag-zoom in, at ito ay isang itim na mecha na may taas na 8 metro. Bagamat may prejudgment na si Tang Wulan sa kanyang isipan, nang makita niya talaga na si Ling Wuyu ay gumagamit ng Black Level Mecha, hindi niya maiwasang huminga. Ang Black Level na Mecha mismo ay hindi kakilakilabot, ang kaila-hilakbot na bagay ay nasa kamay ito ng isang Ace Mecha. Bilis man ito, nakakasakit at nagtatanggol na mga kakayahan, o kagamitan sa sandata, ang mga Black Level na Mecha at karaniwang Mecha ay isang langit at ilalim ng lupa. Iyon ang agwat sa pagitan ng 10,000 taong singsing ng espiritu at ng 10 taong singsing na espiritu. Sa pagharap sa ganoong tao, ang mga mata ni Tang Wulan ay agad na namuo, at siya ay ganap na hinihigop, at isang malabong gininto ang ambon ng liwanag ang tumaas sa kanyang katawan. Hindi niya ito pinansin, lumiwanag ang isang maliit na gininto ang liwanag sa buong katawan niya, at mabilis siyang kinuha ng cool na Dragon Moon Battle Armor, na tinakpan ang buong katawan niya. Nang umangat ang gininto ang maskara, tinakpan ang kanyang mukha, ang aura na inilabas mula sa katawan ni Tang Wulan ay biglang naging sanhi ng bahagyang paggalaw ng mga kilay ni Ling Wuyu. Ang kanyang tingin ay hindi namamalayan na nakatuon sa kanang braso ni Tang Wulan, at bigla niyang nakita ang kanyang malaking Golden Dragon Claw. Nakasuot ng Dragon Moon Battle Armor, si Tang Wulan ay halos 3 metro na ang taas, na may isang pares ng malalaking pakpak ng dragon na nakabukas sa likuran niya, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay nakaunat, inihayag ang orihinal na estado nito, at ang hangin sa paligid ng kanyang katawan ay tila bahagyang nasira. Hanggang sa sandaling ito, nagsimulang maniwala si Ling Wuyu sa sinabi ni Jiang Wuyu. Sinabi sa kanya ni Jiang Wuyu nang walang pag-iwas na siya ay mas mababa kaysa sa Tang Wulan sa paglilinang, at ang espiritu ng martial arts ni Tang Wulan ay mas malakas kaysa sa kanya. Isang sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa dibdib ng black level na mecha at bumalot sa katawan ni Ling Wuyu. Sa susunod na sandali, sinipsip siya ng black level mecha sa katawan. Isang mahinang liwanag ang nagsimulang magpakawala, at ang aura ng black level na mecha mismo ay biglang tumaas sa pagpasok ni Ling Wuyu. Maingat na pinagmamasdan ni Tang Wulan ang black level mecha ni Ling Wuyu. Nais din niyang lumikha ng isang black level na mecha para sa kanyang sarili, kaya binigyan niya ng espesyal na pansin ang mecha kamakailan. Ang black level mecha ni Ling Wuyu ay halos 8 metro ang taas. Ito ay payat at napakalakas. Hindi ito nagdadala ng anumang masalimuot na long-range attack weapons. May mga nakatiklop na pakpak sa likod, ngunit ito ay nasa isang estado ng convergence sa oras na ito. Hindi malinaw, ngunit napansin ni Tang Wulan, gayunpaman, na ang kanyang black level na mecha ay may higit sa doble ng bilang ng mga normal na black level na mecha sa mga tuntunin ng thruster ejection port. At sa likod ng black level mecha na ito, may 2 malalaking boomerang sa likod nito. Ang boomerang ay bahagyang mas maliit kaysa sa karaniwang mecha sa nakaraang laro. Ang buong katawan ay itim na parang tinta, tila walang anumang mekantab na pagmuni-muni. Halos isinakripisyo ng black level mech na ito ang lahat ng iba pang paraan ng pag-atake, tanging ang pares na ito ng mga boomerang, maiisip kung gaano kalakas ang tiwala ni Ling Wuyu sa kanyang mga boomerang. Bilang pangunahing sandata ng black level mecha, naniniwala si Tang Wulan na ang pagiging epektibo ng labanan ng pares ng mga boomerang na ito ay tiyak na hindi magiging mababa sa kanyang sariling martial spirit. Ito ang totoong 3 darts sa isa. Handa ka na ba? Ang boses ni Ling Wuyu ay nagmula sa loudspeaker ng mecha. Pakiusap. Sigaw ni Tang Wulan, at sabay na itinaas ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay. Gumalaw ang black level mecha ni Ling Wuyu. Ito ay mukhang napakagaan at lumipad sa hangin sa susunod na sandali, ngunit sa pagkakataong ito, hindi direktang itinapon ni Ling Wuyu ang pares ng mga boomerang sa likod niya. Nang lumipad siya, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at inilabas ang isang boomerang sa kanyang kamay. Ang black level na mecha ay bumilis at lumipad patungo sa direksyon ni Tang Wulan. Lalaban ba siya ng santukan? Bahagyang gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso, ang kanyang mga pakpak ay pumapalpak sa kanyang likuran, at sinalubong siya ng isang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay. Para sa kanila, ang distansya ng 100 metro ay saglit lamang, at ang distansya sa pagitan ng 2 panig ay mabilis na lumiit, ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan na sibat pasulong, nang hindi gumagamit ng anumang mga kasanayan sa kaluluwa, isang tuwid na saksak lamang. Mahigit 3 oras na niyang ginagawa itong stab style. Sa oras na ito, may suot na sandata sa labanan, na may pagtaas ng kapangyarihan ng espiritu at kapangyarihan sa linya ng dugo, ang gintong dragon na sibat ay biglang naglabas ng gininto ang liwanag, at ang 3 talampakang sibat na ilaw ay nag-iisa. Mayroong isang uri ng hindi matitinag na momentum. Likas na napupunit ang hangin dahil sa gintong liwanag. Thorn, ay sumulong.
Si Tang Wulan ay nagkaroon ng kislap ng kaliwanagan sa kanyang puso sa isang iglap, at bigla siyang natuwa. Ang kakayahang umunawa sa kurso ng labanan ay tiyak na isang mahusay na bagay, at ito ang sitwasyon na pinaka-inaasahan niyang magagawang lumitaw sa proseso ng paglilinang. Shit! Nagkaroon ng pagsabog ng gas sa hangin, at ang gintong ilaw ay kumislap bago ang mecha. Habang hawak ang boomerang, biglang huminto sa ere ang katawan ng black level na mecha, at gumawa din ng paalang na pagsasali na hindi dapat mangyari sa mga normal na sitwasyon. Sa madaling salita, ang black level mecha ni Ling Wuyo ay nakakumpleto ng paggalaw sa hangin. Ang 70 degree na anggulo ay ganap na umiwas sa forward shot ni Tang Wulan. Kasabay nito, ang boomerang sa kanyang kamay ay lumipad at direktang tumama sa tagiliran ni Tang Wulan. Ang Golden Dragon Spear na tinusok ni Tang Wulan ay huli na para makuha, at ang bilis ng black level na mecha ay masyadong mabilis. Si Ling Wuyo, ang mecha na ito, ay parang isang spirit attacker ng maliksi na uri ng pag-atake. Ngunit sa oras na ito, hindi rin kinokontrol ni Tang Wulan ang mecha, nakikipaglaban siya gamit ang sarili niyang sandata sa labanan. Siya ang pinakamakapangyarihan sa estadong ito. Nang walang pag-iwas, ang Golden Dragon Claw ng kanyang kaliwang kamay ay direktang hamampa sa boomerang. Bang! Naalis ang boomerang, ngunit nanginginig din ang kaliwang kamay ni Tang Wulan. Ang malakas na high-frequency oscillation ay ganap na naipapasa sa buong katawan sa pamamagitan ng kanang kamay sa pamamagitan ng kanang kamay. Gayunpaman, ang Dragon Moon Battle Armor mismo ni Tang Wulan ay isang ginintoang liwanag, at ito ay isang iglap lamang upang malutas ang nakakagulat na kapangyarihan. At si Ling Wuyo, na sinampal ng kaliwang Golden Dragon Claw ni Tang Wulan, ay agad na inikat ang itim na mecha sa hangin, at ang boomerang sa likod nito ay tila gamulong, diretsyong bumagsak mula sa kanyang balikat at dumiretso sa Tang Wulan. Putol sa balikat. Sa pag-iwas sa Golden Dragon Spear, gamitin ang unang boomerang para alisin ang kaliwang kamay ni Tang Wulan. Kasabay nito, bumalik siya sa harap sa tulong ng kanyang lakas, at ang boomerang ay naglunsad ng isang nakamamatay na suntok sa likod. Ang buong prosesong ito ay mabagal sabihin, ngunit sa katunayan ito ay isang hininga lamang upang makumplito. Napakalakas ng pamamaraan. Kahit na si Tang Wulan ay may Dragon at Moon Battle Armor body, ayaw niyang matamaan siya. Ang pakpak ng dragon ay bahagyang tumapak sa likod, at ang kanyang katawan ay umatras kaagad. Kung wala ang mga kurbatang ng mecha, siya ay magiging mas mabilis sa mga tuntunin ng bilis. Ngunit sa pag-atras niya, halos kasabay na lumitaw ang ikatlong boomerang, at sa isang iglap ay bumilis ito, diretsyong umabot sa kanyang baywang. Sa pagkakataong ito, ang boomerang na ito ay direktang nag-activate ng unang tatlong kakayahan ng espiritu, tahimik, tulad ng isang multo, at damapo sa baywang ni Tang Wulan. Masyadong mabilis. Ang boomerang na ito ay hindi lamang kamangha-mangha sa lakas ng pag-atake, bilis, pagtatago, at lahat ay nakamit ang pinakamataas nito. Si Tang Wulan ay paulit-ulit na nag-iingat, ngunit ang boomerang ay dumating na sa kanyang harapan, at nagsimula pang ang kuskusin ng kanyang Dragon Moon Battle Armor. Ang buntot ng Golden Dragon Spear sa kamay ni Tang Wulan ay umatras, at itinuro ang harapan. Kasabay nito, ang liwanag sa kanyang mga mata ay nagniningning, at ang mga asul na pilak na emperador ay dumagsa, na nag-intertwine sa kanyang harapan sa isang malaking lambat, na tumalbog sa mga makina na sumunod. Isang boomerang. Kailan? Pagkatapos ng lahat, ang Wan Boomerang ay naglaslas sa Dragon Moon Battle Armor bago tinamaan ng buntot ng sibat ni Tang Wulan. Bumaba ang boomerang at biglang umatras, nabasag ang asul na Silver Emperor net ni Tang Wulan at bumalik sa harapan ng Black Level Mecha. Walang alinlangang nabigla si Tang Wulan sa oras na ito, sa sandaling laruin niya ito, natamaan siya ng kanyang kalaban. Isa na siyang dalawang salita na battle armor, sapat na ang bilis na ito, ngunit hindi pa rin maiwasan ang pag-atake ng kalaban, maiisip kung gaano kalakas ang kontrol ng kalaban. Si Ling Wuyo na nasa kabilang panig ay parehong nagulat. Ang ikinagulat niya ay ang defensive power ni Tang Wulan ay masyadong malakas. Bagamat matagumpay ang pag-atake, ang nakita niya ay nag-iwan lamang ng puting marka ang boomerang sa battle armor ng Dragon Moon, at nabigo itong makalusot sa battle armor mismo. At saka, nang tumalbog ang kanyang boomerang, nakabawi na ang puting marka, na parang hindi pa nahawakan. Ang pagtatanggol ba na ito ay talagang nabibilang sa dalawang salitang sandata ng labanan. Kahit papaano, siya rin ang pinakamagaling sa pag-atake sa 5 antas na Soul King. Ang magkabilang panig ay may kanya-kanyang iniisip. Sa sandaling ito, sumabog ang Black Level Mecha, at biglang dumating ang isang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Malinaw na nakita ni Tang Wulan na ang dalawang maitim na boomerang ay biglang naging mas maliwanag at naging ang transparent na lila, nang sila ay umikot, ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay agad na lumabas mula sa boomerang. Ito ang sandata ng totoong Black Level Mecha, saan man ito dumaan, ang kidlat ay nasa lahat ng dako, at ginagamit nito ang enerhiya ng kulog at kidlat. Kapag ang Blue Silver Emperor ni Tang Wulan ay nakipag-ugnayan sa kanya, siya ay paralisado at malalambot sa isang iglap. Bagamat hindi sila nabasag, ang dalawang boomerang ay dumiretso kay Tang Wulan na parang binabali nila ang kawayan. Mabuti.
Ang lakas ng labanan ng Black Level Mecha mismo ay katumbas ng 7-ring Contra level sa ilalim ng normal na mga pangyayari, at si Tang Wulan, na nakasuot ng 2-character battle armor, ay dapat na ganito rin. Ngunit ni ang kanyang kalaban na si Ling Wuyo o ang kanyang sarili ay hindi maaaring gumamit ng simpleng paraan na ito upang magkalkula ng mga halimbawa. Lahat sila ay may combat effectiveness na lampas sa parehong antas. Bahagyang umiling ang gintong dragon na sibat at muling tumusok. Sa pagkakataong ito, 12-dosenang gininto ang ilaw ang sumabog mula sa sibat na ilaw, na tinakpan ang dalawang bumirang. Kasabay nito, pinakawalan ni Tang Wulan ang kanyang gininto ang dragon na katawan. Ang mga gintong kaliskis na nakapaloob sa loob nito, na pinagsama sa Dragon Moon Battle Armor, na ginagawang mas makapal ng kaunti ang Battle Armor, at ang hininga ng sibat na liwanag ay agad na sumabog. Dang-dang! Sa dalawang tunog, dalawang bumirang ang sabay na sinaksak, at bigla silang nabalisa. Ngunit sa pagtataka ni Tang Wulan, ang bumirang na natama ng kanyang sarili ay mas mabilis na lumiko. Kasabay nito, lumipad sila sa magkabilang gilid, na tila nag-bypass, ngunit agad na naramdaman ni Tang Wulan na ang banta mula sa gilid at likod ay tumaas ng husto. Kasabay nito, ang black level na mecha ay sumugod mula sa harapan, hawak ang martial arts bumirang sa kanyang kamay. Hindi tulad ng dati, ang ibabaw ng bumirang sa oras na ito ay muling lumitaw na maliwanag, at ang liwanag ay nakasisilaw, at ang paghinga ay bumuti. Ito ay pagtaas ng sandata ng labanan. Inilabas din ba niya ang battle armor? Ramdam ni Tang Wulan ang lakas ng bumirang, na isang qualitative leap. Tanging ang sandata ng labanan ang maaaring tumaas ng labis. Gayunpaman, naramdaman din niya na ang battle armor ni Ling Wuyo ay dapat na one-word level, kung hindi, ito ay mas nakakatakot. Ang black level mecha, na 8 metro ang taas, ay mukhang napakahusay sa oras na ito. Ang bilis ay napakabilis. Sa isang iglap lang, naputol na nito ang Tang Wulan mecha sa hindi kalayuan sa harapan nito. Sa kislap ng liwanag, isang malakas na liwanag ang kumikislap. Dumiretso kay Tang Wulan at pinugutan ng ulo. Ang bumirang ay ginamit bilang isang machete sa oras na ito, at sa isang kisap mata, ang kapintasan sa gintong sibat ng dragon ay natagpuan. Tumagos mula sa siwang. Ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan ay lumiko, at habang ang liwanag ng sibat ay tumawid, ang sibat ay nanginig, at isang anino ng sibat ang hamarang sa kanya. Sneeze, dumampi ang ilaw ng baril sa kalasag ng black level na mecha, na gumawa ng malupit na tunog ng gasgas, at ang shield ng black level na mecha ay direktang naputol. At ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan ay tuluyang nakaharang sa laslas ng bumirang. Ngunit sa sandaling ito, ang dalawang mecha bumirang na lumipad palabas ay sabay na dumating, at sila ay naglaslas patungo sa leeg at ibabang likod ni Tang Wulan. Dapat tayong magligtas kung aatake tayo sa kalaban. Ang galing sa timing at pakikipagtulungan sa isa't isa ay kahanga-hanga lamang. Tila sabay-sabay na dumating ang mga pag-atake ng tatlong bumirang, ngunit sa katunayan ay bahagyang sunod-sunod ang mga ito, ngunit ang pagkakasunod-sunod na ito ang naging dahilan upang mas hindi komportable si Tang Wulan. Dang! Ang unang tumama ay ang Wan bumirang sa harap niya. Ang kapangyarihan ng Black Level Mecha at ang kapangyarihan ni Tang Wulan ay biglang bumangga sa mga sandata ng isa't isa. At sa sandaling ito, ang nakita ni Ling Wuyo ay ang Dragon Moon Battle Armor ni Tang Wulan ay biglang naging kasing liwanag ng salamin. Dalawang mecha bumirang na nagniningning na may kulog at kidlat ang dumating, ngunit ang mga pakpak ni Tang Wulan ay biglang tumayo sa kanyang likuran, umindayog na parang dalawang gilatin na kutsilyo, at hamampal sa dalawang bumirang. Boom, boom. Dalawang pagsabog ng kulog ang tumunog, at dalawang bumirang ang binaril ng lumilipad. Sa pangharap na paligsahan, nagulat si Ling Wuyo nang makitang ang Dragon Moon Battle Armor sa katawan ni Tang Wulan ay biglang kumislap ng liwanag, at pagkatapos ay natuklasan niya na may electric dragon sa Golden Dragon Spear ni Tang Wulan, na tahasang binomba ito. Sa sarili niyang bumirang. Ito ay, boom, ang itim na mecha ni Ling Wuyo ay binomba at lumipad palabas. Itinutok ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear pasulong, at isang mabangis na dagandong ng dragon ang tumunog. Halos sabay na tumalbog ang asul na Silver Emperor na pinakawalan sa kanyang buong katawan. Binalot ng makikinang na ginto at tinakpan ang bawat asul na pilak na emperador. Tila silang lahat ay naging mga higanteng dragon, na mumulaklak na may gintong halo. Pagkatapos ay isang gintong dragon ang pinakawalan mula sa gintong sibat ng dragon. Sa ilalim ng iniksyon ng gintong dragon na binago ng asul na pilak na emperador, bigla itong lumaki, na agad na nalampasan ang laki ng black level na mecha, at humabol ng direkta sa harap ni Ling Wuyo. Anong uri ng kakayahan ng espiritu ito? Ang ekspresyon ni Ling Wuyo ay biglang nagbago, ang ikalimang spirit ring ng bumirang sa kanyang kamay ay biglang naglabas ng liwanag, ang bumirang ay lumipad palabas, bumangga sa gintong dragon, at biglang sumabog ang sarili, sumabog sa isang maliwanag na bola ng liwanag. Gayunpaman, nang ang gintong dragon ay bumangga sa pagsabog, itinaas lamang nito ang mga kuko ng dragon at hinampas ang bola ng liwanag, at ang bola ng liwanag ay nabasag. Sa susunod na sandali, ang Golden Dragon ay direktang dumating sa harap ng Black Level Mecha. Naramdaman na lang ni Ling Wuyo na huminto ang kanyang paghinga, ang kanyang Black Level na mecha ay tila nahulog sa putik,
at ang nakakatakot na presyon sa kanyang paligid ay mabilis na nabasag ang protective shield ng black level na mecha. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang may pasok ang kanyang espiritong kapangyarihan. Maaari lamang nitong pabagalin ang oras para mahulog ang black level mecha. Ganoon ba siya kalakas? Hindi nakakagulat na inamin ni Jiang Wuyo na siya ay hindi magagapi. Sa simula hanggang sa huli, ngayon lang talaga siya umatake, pero sa pagkakataong ito, hindi na niya ito kayang pigilan. Kung si Ling Wuyo ay puno pa rin ng ayaw sa pagtatapos ng mecha match, kung gayon, sa sandaling ito, alam na niya talaga kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ng taong nasa harapan niya. Ang ganitong pag-atake, kahit na ito ay kaharipan ng isang malakas na tao sa antas ng kontra, maaaring hindi ito ganap na maka-atres. Tiningnan ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay at ang asul na pilak na emperador na isa-isang naging ginto, isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang fusion technique pagkatapos ng fusion ng martial soul at dugo. Ito ay maaaring ituring bilang kanyang sariling martial soul fusion technique, ngunit hindi ito purong martial soul fusion. Sa makatuwid, pinangalanan ito ni Tang Wulan na Blood Soul Fusion Technique. Ito ay ang pagsasanib ng dugo at martial soul. Ang formula na ito ay tinatawag na, ang Blue Emperor Dragon ay umakyat sa langit. Lumipad ang gintong dragon. Nang tuluyang nabasag ang protection na takip ng black level na mecha, tulad ng isang tupa, lumitaw ito sa harap ng gintong dragon na may asul-gintong kinang sa mga mata, sa wakas ay tumigil ang gintong dragon at tahimik na bumalik. Napapaligiran ni Tang Wulan, pagkatapos ng ilang segundo, unti-unti itong naglaho. Lihim ding nagulat si Tang Wulan. Ito ang ganitong uri ng Blue Emperor Dragon na umakyat sa langit na ang kanyang sariling bloodline power ay kumonsumo ng 10%, at ang kanyang soul power ay hindi katumbas ng bloodline power, na kumonsumo ng buong 30%. Sa madaling salita, kahit na lumabas siya ng todo, ang kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa ng dugo ay maaari lamang gamitin ng 3 beses ng higit. Siyempre, ang Blue Emperor Dragon Ascent to Heaven ay malayo sa kanyang pinakamalakas na Blood Soul Fusion skill. Ang pinakamakapangyarihang bahagi ng kanyang mga kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa ng dugo ay nakasalalay sa patuloy na pagbabago ng mga pagbabago. Ang lahat ng martial arts ability at bloodline ability ay maaaring pagsamahin sa isa't isa. Kasama ang mga kakayahan ng espiritu na nilikha niya, maaari silang isama. Para sa kanya, simula pa lang ito. Pagkatapos niyang itaas ang kapangyarihan ng bloodline at espiritong kapangyarihan sa antas ng title Daoluo, iyon ay magiging tunay na makapangyarihan. Bumagsak sa lupa ang black level mecha, at ibinuko ni Tang Wulan ang kanyang mga pakpak at dahan-daang lumapag sa lupa. Ang mga pakpak ng dragon ay nagsalubong, at ang gintong sibat ng dragon ay nasa kanyang tagiliran. Tumanggaw siya sa kalaban. Kumikislap ang liwanag at lumabas sa mecha ang maputlang Ling Wuyo. Ang kanyang black level na mecha ay hindi nakaranas ng anumang pinsala, ngunit sa sandaling iyon, naunawaan niya na kung payag si Tang Wulan, maaari niyang ganap na maitim ang kanyang itim na mecha. Ang mecha ng klase ay ganap na nawasak. Hindi yun ginawa ni Tang Wulan, malamang na ito ay isang kompetisyon, ngunit ang malaking gintong dragon ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Naunawaan niya na sa labanan ng mecha, sa Star Battle. Kung payag si Tang Wulan, hindi na niya kailangang palayain ang espiritu ng Tyrannosaurus, at maaari rin siyang umasa sa kakilakilabot na mga kasanayan sa espiritu upang talunin ang sarili, ngunit hindi niya ginawa, dapat. Ito ay upang pagtakpan ang kanilang sariling lakas at para sa mga sumusunod na laro. Hindi masamang mawala sa sarili. Nanalo ka. Mahigpit na idiniin ni Ling Wuyo ang kanyang mga labi, tumalikod at naglakad palabas. Senior. Inalis ni Tang Wulan ang Dragon Moon Battle Armor at nagmamadaling humabol. Huminto si Ling Wuyo at sinabing hindi lumilingon, ano pa? Kung gusto mo akong ipahiya, halika na. Ang nanalo ay hari. Napakamot ng ulo si Tang Wulan, aba, tayo si Paus. Gusto ko lang hayaan ako at matutunan mo ang mga kasanayan sa pagmamanipula ng mecha. Nagulat si Ling Wuyo, at sa wakas ay tumalikod, tinitingnan si Tang Wulan na may kainahinala, gusto mong matutong kontrolin ang mecha mula sa akin. Tumanggaw si Tang Wulan, at mapait na ngumiti, sa totoo lang, kung puro ka nakikipagkompetensya para sa mga kasanayan sa pakikipaglaban, dapat mong makita na talagang hindi ako ang kalaban mo. Ang dahilan kung bakit kaya kitang talunin ay lubos na umaasa sa brute force. Lalo na sa makina. Sa unang bahagi, mas mahina pa ako. Kaya, gusto kong matuto ng mecha control kasama mo. Gaya ng sinabi niya, yumuko siya ng malalim kay Ling Wuyo. Ang master ay ang guro. Seryoso si Tang Wulan. For more videos, please like, share and subscribe.